Sinuyo ko si Liruyan sa loob ng 3 taon at 3 taon din niya akong pinaglaruan. Hindi ko kayang matugunan ang kanyang inaasahan. Hindi ko kailanman maipasa ang mga pagsubok niya, kaya't nabigo ako at naghihintay na lang na patayin ako ng sistema. Gayunpaman, sinabi ng sistema, ako ang panganay na anak ng pamilya ng sistema, ang prinsesa ng lipunan ng sistema. Bakit hindi kita bigyan ng isang hiling? Tumawa ako at kalahating biro. Kung may kakayahan ka, bigyan mo si Liruyan ng sistema, ang target ng pag-akit ay ako. At pumayag naman ang sistema. Pero pinaalalahanan din niya ako na kung siya ay mabigo sa pag-akit, siya ay papatayin, kaya't handa ka bang mawala siya? Handa? Biro, gusto ko iyon. Ngayong gabi ay ang engagement banquet niya at ng kanyang unang pag-ibig. Minsan kong sinabi kay Liruyan ng kalahating biro, kung hindi mo ako pakakasalan. Mamamatay ako, ano ang gagawin mo? Noong panahong iyon, walang pakialam niyang sinabi sa akin. Jiboda, huwag magbiro at saka maramot pa sa pagtingin sa akin. Ngayong gabi rin ang araw na opisyal kong idineklara ang pagkabigo ng pag-akit. Nang marinig ko ang tunog ng pagkabigo sa aking isipan, nakaupo ako sa bubong, pinagmamasdan ang mga tao. Sabi ng sistema, host, hindi ka naman bababa, di ba? Bihirang marinig ang boses ng sistema na sobrang nag-aalala, ang aking puso ay naaliw at napatawa ako. Paano mangyayari yon? Umiling ako at sinabi ko. Idineklara mo ang aking pagkabigo, ngunit nakaramdam ako ng ginhawa. Sa wakas, hindi na kailangang maging alipin ng isang babae araw-gabi. Pinagmamasdan siyang magkasintahan sa ibang lalaki, kahit na ang kapalit ay kamatayan, tanong ko. Kailan mo ako papatayin? Tumingin ako sa mga sasakyan sa ibaba, iniisip ang countdown ng aking buhay. Sinabi ko, tingnan mo, sa ibaba ay libu-libong neon lights. Ngunit hindi ko mahanap ang aking daan palabas. Tanong ng sistema, host, gusto mo bang mamatay? Ngayong gabi, mas maraming sinabi ang sistema kaysa dati. Paanong gusto mong mamatay? Kung gusto kong mamatay, matagal ko nang binitawan ang misyong ito. Malinaw naman na nagsisikap akong mabuhay. Tanong muli ng sistema, kung bibigyan ka ng huling araw, ano ang gusto mong gawin? Lagi kong magiliw na tinatawag ang aking sistema na sister. Ang boses niya ay malambing, ngunit ang mga sinasabi niya ay kadalasang nagdudulot ng labis na pag-asa. Sinabi ko, gusto kong pumunta sa dagat at maramdaman ang hangin. Kaya ginawa ko yon. Simula ng Hunyo, ang tubig ay medyo malamig, ngunit ibinaba ko ang aking telepono at tinanggal ang aking jacket. Isang malaking tilamsik, pumasok ako sa tubig. Sa totoo lang, gusto ko ang dagat, gusto ko ang pakiramdam na walang takot at malaya sa tubig. Ngunit dahil sa nakaraan ni Liruyan, natatakot siya sa tubig, kaya halos hindi kami nakapunta sa dalampasigan. Kakaunti ang tao sa beach, at kakaunti ang tulad kong walang pakialam. Agad akong nahiga sa tabing dagat. Saluhin ang pagkamatay ng babaeng walang kwenta, lahat saluhin. Nakita ko pa nga may nagtaas ng cellphone na kumukuha sa akin. Wala naman yon, mamamatay naman ako. Ang taong mamamatay na. Makapal din ang mukha. Nang makalangoy ako ng sapat, paglabas ko sa tubig, sunod-sunod akong bumahing. Nagbiro pa ako sa sistema, ate, baka pwedeng iayos mo na lang na magkaroon ako ng lagnat sa paglalaro sa tubig na mauwi sa meningitis at mamatay. Ano sa tingin mo? Tahimik ang sistema ng matagal. Nagpatuloy ako. Pero bigyan mo ako ng dignidad. Hayaan mo munang burahin ko ang browser history ko bago mamatay. Hindi ko alam na ganito pala ako ka-attach. Akala ko ganun din ang sistema. Biglang nagsabi ang sistema, hindi ka mamamatay. Ano? Muntik ko nang makalimutan na nagsusuot ako ng pantalon, muntik na akong madapa. Sabi niya, host, hindi mo alam, eh. Ako si Xijia na dalagang mayaman, ang prinsesa ng circle ng system. Paano kung bigyan kita ng isang hiling? Tumawa ako. Kailan ba naging ganito kataas ang humor level ng sistemang ito? Kaya nagbiro ako, kung kaya mo, bigyan mo rin si Liruyan ng isang strategy system. Ang target ay ako. Pero sa susunod na segundo, sumagot siya. Nakabind na. Nagulat ako, puno ng tanong ang mukha ko. Sabi ko, seryoso ka? Sagot ng sistema. Siyempre, nagsisi ako. Tanong ko, pwede bang magpalit? Sobrang lugi ng hiling na ito. Sagot niya, hindi. Natupad na ang hiling, hindi na pwedeng bawiin. Wala akong masabi. Bahala na. Mas mabuti na mayroon kaysa wala. Pagkatapos noon, nilagnat ako. Noong mataas ang lagnat, akala ko nakita ko na ang lola ko sa tuhod. Sa panaginip, may mga eksena ng paghabol ko kay Liruyan sa loob ng 3 taon. Sabi niya gusto niya ng pickled pepper phoenix alga mula sa Southern District. Tumawid ako sa kalahati ng lungsod para bilhin at ihatid sa kanya, pero nakita ko siyang kasama ang kanyang white moonlight na si Itengteng. Tapos nakita ko si Itengteng na nakangiti sa akin at nagsabing, pagod ka na, at pinalayas ako. Siya naman, kapag lasing sa bar, tinatawag ako para sunduin siya. Kapag naibabi ko na siya sa ika-6 na palapag at naayos na.
Pagod na ako, umiti siya at sinabi, Jiboda. Ayoko lang na mahirapan si Acheng. Bibigyan niya ako ng mga senyales at pag-asa, pero tuwing susubukan kong magtapat, bigla niyang iba ang usapan. Kinabukasan, nawala na ang lagnat ko. Sinipsip ko ang ilong ko. Buhay pa pala ako. Binuksan ko ang kurtina ng hotel. Malaking floor-to-ceiling window. Isang sulyap lang, dagat at sikat ng araw. Parang nabuhay muli. Tanong ko, ate, hindi mo ba ako papatayin? Nagdududa pa rin ako sa nangyari kagabi. Sagot ng sistema na may pagmamalaki. Swerte mo, nakabin ka sa akin, ang prinsesa ng circle ng system. Patuloy niyang sinabi. Pero siya, wala siyang ganyang swerte. Bago ko pa maisip kung gusto ko ng bitawan o hindi, sumikat na ba sa internet ang aking kabaliwan. Si Giga Young Master ay nawalan ng minamahal, balak tumalon sa dagat para magpakamatay. Ang ganyang headline ay talagang hindi ko maintindihan. Mukha naman akong masaya, pero mas bagay ang balita, sabi niya na tahimik akong namatay muli. Kailangan kong maglinaw sa internet, hindi ako patay, buhay na buhay. Para iwas sa sasabihin na nagtangkang magpakamatay. Nagdagdag pa ako ng isang linya, hindi nagpakamatay, nag-enjoy lang sa dagat. Tapos ang nag-viral ay ang video ko na sumisigaw tungkol sa pagkamatay ng isang babae. Ang comments ay puro jay mula sa mga Chinese. Hindi naman bastos, mangmura lang. Naging viral, medyo nahiya ako. Sandali lang. Natanggap ko ang tawag ni Liu Ruyan. Nagtanong siya, pumunta ka sa dagat. Sumagot ako. Naisip ko, pumunta sa dagat para murahin ka. Tanong niya, nagbakasyon. Sumagot ako, pumunta para magbawas ng timbang. Naisip ko, pumunta para murahin ka. Tila may naisip siya, sabi niya. Bumalik ka na, okay. Sumagot ako. Ang pagsunod ko ay nakapagpagaan ng loob niya. Sabi ko, bumalik? Wala. Mabilis niyang ibinaba ang tawag. Gumaan din ang loob ko. Sabi ko, sabi mo may system siya. Meron na ba siya ngayon? Bigla ko naalala itanong ito sa system. Bind na. Tumunog ang boses ng system. Sabi niya, bind nila noong mag-cut ng cake. Ang system na ito ay maalalahanin. Bagaman may guide system si Liu Ruyan, hula ko na akala niya napakadali ng misyong ito. Sa paningin niya kasi, ako ay isang walang prinsipiyong alipin, Tian Gao. Pero, gusto niya si Eteng Cheng. Talaga bang makikipaghiwalay siya o magtitiis na lang? O pareho ay hindi bitawan? Tanong ko, ang kondisyon ng tagumpay ng kanyang pag-guide ay engagement din. Kung ganun lang, sa tingin ko sobrang kumpiyansa siya. Sumagot ang system, basta mag-engage kayo, mabubuhay siya. Suzhu, hindi ba ito napakadali? Simple. Hindi rin simple. Kung simple, hindi ako buburahin. Ang nararamdaman ko kay Liu Ruyan ay parang employer-employee. At ang nararamdaman niya sa akin. Optional, tawagin lang pag kailangan, itaboy pag ayaw. Sa totoo lang, ako. Matagal ko nang ayaw. Nang matanggap ko tawag ni Liu Ruyan, nasa malaking kama ako ng hotel. Mahimbing natulog. Nagtanong siya, natutulog ka? Maliban kung may kailangan siya, bihira siyang tumawag. Kagabi, may dala akong alak, nakaupo sa tabing dagat, umiinom at nagpahangin. Ang pakiramdam ng pagiging malaya ay talagang kahanga-hanga. Talagang sumuko na ako. Kaya't sobrang aga akong nagising, masakit ang ulo, nagkaroon ng inis sa paggising. Pinatay ko ang tawag, tumawag muli siya, kaya pinatay ko na lang ang cellphone. Pagkatapos may kumatok sa pinto. Jiboda, buksan mo ang pinto. Alam kong nandyan ka. Buti naman, kakapakasal mo lang, hinabol mo pa ako hanggang dito. Ngunit naiintindihan ko, kailangan niyang mabuhay. Binuksan ko ang pinto, nakita niya akong sobrang saya, ngunit nang yumuko siya, namula ang kanyang pisngi. Sabi niya, bumalik ka muna at magsuot ng pantalon. Doon ko lang na-realize. Nagmadali akong magbukas, hindi pa ako nakapantalon. Kuminot ang noo ko. Magsasalita na sana ako, ngunit may narinig akong boses sa likod, Kuya. Sino ang maagang gumagambala sa tulog? Mabilis akong lumingon, isang babaeng nakasuot ng sleeveless na pantulog. Walang suot na bra, lumabas siya mula sa loob. Ang kanyang mga mata ay antok, hinihimas ang buhok. Hindi ko maiwasang tumingin muli kay Liu Ruyan. Ang kanyang galit ay halata, hinawakan niya ang kamay ko. Galit na galit niyang sinabi, Jiboda, ano ito? Hindi mo ba ako papaliwanagan? Gusto ko ring malaman kung ano ito. Kasi simula ko lang din kasing gising. Ngunit sa pagtingin ko sa galit na si Liu Ruyan, bigla akong ngumiti. Tumawa ako at sinabi, Binibining Liu, ito ang nakikita mo. At ito ay aking pribadong buhay. Wala akong obligasyon na ipaliwanag sa'yo. Si Liu Ruyan ay pinalayas ko. Ang kanyang galit na anyo ay nagpatawa sa akin. Tinanong ko, sige, sabihin mo, saan ka galing? Nagbihis ako. Ang babaeng nasa tapat ay nagbihis din, sabi niya sa pilit na boses, Kuya. Paano mo ako nakalimutan? Ang babae ay mukhang plastik, ang kanyang mga salita ay parang may pakana. Nagkunwari siyang malambing, kagabi ikaw ay. Puwersa mo akong hinila papasok. Wala akong masabi, masama bang tao? Kumurap siya, sige kuya.
Sasabihin ko ang totoo, sabi niya. Ang pangalan niya ay Baining Bin. Nagdabog siya. Aaminin ko, kahapon ako ang kusang sumama sa'yo. Wala ka namang ginawa sa akin, okay na. Tinuro niya ang kanyang palda. Ang tagal na, hindi mo ba napansin na basa pa ang palda ko? Kuya, kung magkasakit ako, ikaw ang mag-aalaga sa akin. Ngayon hindi lang siya plastic, pero parang aso pa. Tanong ko, ibig mong sabihin sinuka kita? Agad siyang nagreklamo. Sabi niya, hindi mo lang ako sinuka, pati ang sarili mo ay nadumihan mo. Pero pinilit mo akong sabihin na ako ang nagsuka sa'yo, at kailangan ko pang labhan ang iyong damit. Sa isip ko, pinalitan ko ang sistema. Noon ko lang nalaman na totoo pala ang lahat ng sinabi niya. Medyo nakonsensya ako. Sinabi niya, Kuya, hindi pa ako nakakita ng tulad mong hindi marunong sa mga bagay-bagay. Itinaas niya ang kanyang kamay. Kailan ba ako gumamit ng mga kamay na ito para maglaba? At nakatayo ka pa sa tabi para bantayan ako, sinasabing hindi ako matutulog kung hindi malinis ang damit. Mukhang naapi siya. Pinisil ko ang puso ko at sinabi, sige na. Huwag ka nang malungkot, kasalanan ko ang nangyari kagabi. Babayaran kita ng kaunting halaga. Umalis ka na, may mas mahalaga akong gagawin. Dahil hindi madaling sumuko ang isang tulad ni Liu Ruyan. Tulad ng inaasahan, nang matapos akong mag-ayos at lumabas, nasa bulwagan siya, naghihintay sa akin. Nasa kanya pa rin ang pagmamataas. Humalakhak siya at sinabi, Jiboda. Simula ngayon, bawal mo nang makita ang babaeng iyon. Tanong ko, Na Liu. Na Liu, ano ba ang kinalaman mo riyan? Sagot niya, Jiboda, papatawarin kita sa pagkakataong ito, pero sana ay wala nang susunod. Umiti ako, Na Liu, baka nakakalimutan mo. Na-engage ka na. Tumingin ako sa kanya, naguguluhan. Baka may problema ka sa memorya. Nakalimutan mong tawagan ng iyong asawa para sunduin ka. Wala yon, sinabi ko na kay Emmer Cheng na pumunta. Hindi ko pinalampas ang pagkabigla sa kanyang mukha. Pagkatapos ay tumalikod ako at sinabi, Na Liu, may gusto akong sabihin sa iyo matagal na. Sana, pagbalik ko, hindi na kita makita. Totoo, sa loob ng 3 taon. Diretsyo kong ibinigay ang dingwei kay Yeteng Cheng. Sa may hagdan, nang makita ko siyang sinisita ni Yeteng Cheng, puno ng hiya ang mukha ni Liu Ruyan. Hinawakan niya ang braso ni Yeteng Cheng at humingi ng tawad, paminsan-minsan ay pinupunasan ang luha sa kanyang mga mata. Pira-piraso ang narinig ko. Hindi gaanong malinaw pero narinig ko ang isang pangungusap. Si Liu Ruyan ay sumagot, Cheng, alam mo naman, ikaw lang ang mahal ko. Magtiis lang tayo sandali. Isa ang nagmamahal ng totoo, isa ang nagmamahal ng tapat. Ako lang ang parang tagalabas, sumali sa kwento. Pero hindi ako nababagay kahit saan. Hindi ko alam kung ano ang sinabi ni Liu Ruyan sa kanya, pero sa huli. Si Yeteng Cheng ay tumango ng may pag-aalinlangan. Nakita ko siyang tinapik ang ilong ni Liu Ruyan, at siya ay napangiti. Sumubsob siya sa kanyang mga bisig. Sabi niya, alam ko nang si Cheng ang pinakamabuti. Nawawalang dialogo, pinalitan ng natural na parirala, para sa akin, biglang naging kawili-wili ang lahat. Lumabas ako ng diretsyo, at nang makita ang dalawang magkasintahan na nag-uusap ng tahimik, mas lalo akong bumati ng masaya. Binabati ko kayo sa inyong engagement. Bago pa ako matapos bumati, agad na kumawala si Liu Ruyan mula sa pagkakayakap kay Yeteng Cheng. Paliwanag niya, sandali lang Pinutol ko ang sinasabi niya at ayaw ko nang marinig ang paliwanag niya. Sabi ko, huwag mo nang ibahagi sa akin ang mga litrato mo. Sundin na lang natin ang napagkasunduan natin dati. Magre-resign ako at aalis kay Liu Ruyan. Ito'y sinabi ko na dati kay Itoshiro pero bago pa sila mag-engage. Noon, lumapit si Itoshiro sa akin para kumpirmahin. Medyo nagulat siya na sasabihin ko ito sa ganitong okasyon. Nag-alinlangan siya, hindi alam kung paano magpapaliwanag. Diretso kong sinabi kay Liu Ruyan, Na Liu, salamat sa 3 taon mong pag-aalaga sa akin sa Liu Corporation. Naipadala ko na ang resignation letter ko sa email ng tatay mo at ni Manager He. Hindi na ako makikialam sa date nyo. Kahit na bangkarote na ako at naging mahirap ang dating mayamang pamilya, hindi naman ako kailangang maging alipin para mabuhay. Kung hindi dahil sa misyon, hindi talaga ako mananatili sa Lius. Totoo yan. Ang umalis sa isang tao, mahirap sa simula pero kapag napagdesisyonan mo na, madali na lang bitawan. Aalis na sana ako nang hinawakan ako ni Liu Ruyan sa braso. Tumingin ako sa kanya. Baka nagulat siya sa hindi ko napigilang ekspresyon, kaya bigla niyang sinabi, bakit basta-basta ka na lang magre-resign? Nakahawak sa balikat ko, pero biglang lumitaw ang babaeng natulog sa kwarto ko noong araw na yon. Hindi siya nagdalawang isip. Isang salita lang, inayos niya ang problema ko. Sabi niya, Kuya, matagal na kitang hinihintay. Parang alam ng batang ito na hindi ako magdadaldal ngayon. Hinawakan niya ang braso ko at sinabing, tara na. Tiningnan ko siya, pero hindi ako nagpasalamat. Walang ekspresyon ang mukha ko nang tanungin, anong connect? Kilala ba kita? Pagkaalis ko, bigla kong narinig ang boses ng sistema.
Sabi niya, Master, ang sarap ng pakiramdam nung sinabi mo yan, di ba? Matagal kang naging alipin, ngayon naman ay nakatayo ka ng tuwid. Napangiti ako. Ate, utang na loob ko sa'yo to. Tapos narinig ko ang mahinang tawa niya, ang ganda pala ng boses niya. Umalis ako ng walang pag-aatubili. Tanong ng sistema, hindi ba maganda yung babaeng yon? Medyo nag-alinlangan ang sistema. Sabi niya, kung si Liruyan lang. Wala ka bang magugustuhan na iba? Sagot ko, ano ba nang sinasabi mo? Tinatawag ko itong pag-enjoy sa buhay. Hindi na ako kailangang maging alipin, bakit ako maghahanap pa ng problema? At saka, bakit ko pa akitin ang ibang babae? May naisip akong kawili-wili. Tanong ko, nakakonek ba ang pandama natin? Tulad ng paningin? Sagot niya, Master, hindi ako nakakakonek sa pandama mo. Pero ang view ko ay nakalock sa paligid mo. Tumango ako, sapat na yan. Hinahampas ako ng hangin sa dagat. Sabi ko, matagal akong sumunod sa mga patakaran. Ikaw ang nagturo sa akin na kailangan din magpahinga paminsan-minsan. Malapit nang umiyak ang sistema ko. Humihikbi siya, hindi mo naman gagawin yan, di ba? Usap tayo, takot talaga ako sa mataas. Padalhan kita ng magandang babae. Iminumungkahi kong kanselahin mo ang napakadelikadong larong ito. Kulang ka ba sa panonood ng balita? Pati ang lubid na ito ay may panganib na maputol. Saklolo, wala akong masabi. Tama. Naglaro ako ng extreme sport, bungee jumping. Nakatayo ako roon, medyo kinakabahan. Pagbaba ko, parang nabuhayan ako ng loob. Matagal nang hindi nagsalita ang sistema, kaya nagtanong ako. Natakot ka ba? Bigla akong nakaramdam ng pagkakasala. Matigas siyang sumagot. Paano naman? Ako ba ay duwag? Sagot ko. Di maglaro ulit tayo. Lalo akong nangagaw. Taimtim niyang sinabi. Nakikiusap ako sa'yo, magligaw-ligaw ka na lang kung gusto mo. Huwag na nating ulitin to, okay? Isang beses lang akong nag-bungee jumping, pero nasa balita na naman ang mga paparazzi. Ang balita ay puno ng katang-isip. Kung hindi ako ang sangkot, maniniwala na rin ako. Sabi sa balita, nagkataon kong nakita sina Liruyan at isang lalaking nagbabakasyon. Natrauma raw ako kaya pinili kong magpatiwakal. Buti na lang hindi sinabing natrauma ako kaya tumalon na may tali. Agad akong nagpasya. Naglabas ako ng pahayag sa isang pampublikong plataporma. Nagpasya akong tumanggap ng panayam ng hayagan. Maingat akong naghanda, ngunit ang mga mamamahayag ay sunod-sunod na matatalas. Ang dala ko ay katapatan bilang pambato. Ano man ang itanong ng mamamahayag, sasagot ako ng totoo. Matapang kong sinabing mahal ko si Liruyan. Dati ay may nagtanong, Ginoong J, totoo bang mas matagal mo nang kilala si Binibining Liu kaysa sa nobyo niya? Umiti ako at tumango. 3 taon at 1 buwan ko siyang kilala. Isa pang mamamahayag ang nagtanong, balita ko matagal mo raw niligawan si Binibining Liu. Sagot ko, hindi naman masyadong matagal. Eksaktong 3 taon. Sinsero kong sinabi walang pag-iwas. Talagang nagulat ang mga tao roon. May isa pang mamamahayag na nagtanong, bakit hindi kanya pinili sa huli? Nagsisisi ka ba? Tumpak at matalas ang tanong ng mamamahayag na yon. Umiti ako. Tumingin sa kamera at sinabi, normal lang na hindi niya ako tanggapin. Bawat tao ay may karapatang pumili. Sapagkat ang tao ay may kalayaang pumili, saka may pananagutan sa bunga. Kung tungkol sa pagsisisi, hindi naman ganoon. Nais ko silang mabuhay ng magkasama hanggang pagtanda. Muli siyang nagtanong. Balita ko minsan ay naospital ka dahil sa pagsalo mo ng alak para kay Liu. Sa ganoong pag-ibig, sigurado ka bang kaya mo nang bitawan? Sagot ko. Ang tao ay kailangang matutong bumitaw. Harapin ang katotohanan at putulin ang pagkatalo ay tamang desisyon. At kung bakit ako sumasali sa panayam na ito ngayon, ay para magpaalam sa nakaraan. Kung maaari, sana sa natitira kong buhay ay makatagpo ako ng taong tunay na karapat-dapat pahalagahan. Mas matalas pa ang mamamahayag kaysa inaasahan ko. Sabi niya, Ginoong J, kung totoong kaya mo nang bitawan, bakit ka nagwala at nagmura sa dalampasigan? Tiningala ko ang mamamahayag. Tatanungin kita, kahit ikaw, kung makipaghiwalay ka, bawal bang magmura? Ang aking pagiging tapat ay nagpausad ng maayos sa press conference. Pagkatapos, pagdating ko sa eskinita ng hotel, nabangga ako ng mabilis na sasakyan at nawalan ng malay. Sa panaginip, maraming alaala ng nakaraan. Nakakahiya talaga. Sinabi sa akin ng sistema sa panaginip, paggising ko, magpanggap na wala akong kilala. Gusto kong itanong kung bakit ganoon ang sinabi ng sistema, ngunit hindi na ito nagsalita. Malamang matagal akong natulog. Ang unang nakita ko paggising ay si Liruyan. Parang siya ay puyat. Kitang-kita ang pagod. Bumuka ang labi ko, ngunit masaya niyang hinawakan ang kamay ko at sinabi, Jiboda, gising ka na. Naalala ko ang sinabi ng sistema. Kaya mabilis kong binawi ang kamay. Tinanong ko, sino ka? Bakit ako nandito? Ang mga doktor ay pumasok at lumabas. Ang mukha ni Liruyan ay tila nagyelo. Sinubukan niyang itanong kung naalala ko siya. Umiling ako, kaya't matapang siyang nagsinungaling sa akin.
Sinabi niya, "Ako ang asawa mo." Kung ibang tao, kahit na nawalan ng memorya. Hindi alam ang sitwasyon, nakikita ang magandang babaeng ito na may pinong mukha at mamahaling damit. At sinabing siya ang asawa mo, maniniwala rin. Dahil, ano bang mapapala ng isang mayamang dalagang tulad niya sa'yo? Pero nagsinungaling talaga siya, kaya't matapang kong tinanong. Kasal na ba tayo? May bumulong sa tainga ko, "Wait. Parang masyado kang nagmamadali." Nagulat si Liu Ruyan sa aking pagtanggap. Sinabi niya, "Kami ay magkasintahan pa lang, hindi pa kasal." O, tapik ko sa dibdib ko, sinabi ko ng dahan-dahan, "Mabuti naman. Sabi ko sa iyo, hindi dapat basta-basta pumasok sa libingan ng kasal." Natahimik si Liu Ruyan. Pumikit siya at sinabi, "Jiboda, kahit hindi pa tayo kasal. Pero pumayag na ako sa proposal mo. Magpapakasal tayo balang araw. Naaksidente ka." Labis akong nag-alala. Nakita ko ang biglang pumasok na figura sa pinto, kaya ngumiti ako at sinabi sa kanya, "Ate, girlfriend, ang sakit ko ngayon. Pwedeng halikan mo ako?" Huminto ang tao sa pinto. Tila gusto niyang magsalita, ngunit napigilan. Si Liu Ruyan ay tumanggi, ngunit lumapit sa akin. Pero sa susunod na segundo, naramdaman niya ang tao sa likod, gustong lumingon, ngunit niyakap ko siya. Tumawa ako, "Ate, nag-away ba tayo kamakailan? Bakit parang ayaw mong lumapit sa akin?" Agad sumuko si Liu Ruyan. Tulad ng pagtanggap, pumikit siya at hinintay akong tanungin. Ngunit, nakaramdam ako ng hindi pagkakaintindihan. Kaya itinulak ko siya at itinuro ang nasa likod. "Yiteng Cheng, nobya, hindi mo ba ako papaliwanagan? Sino ba siya?" Ang pag-ako sa papel ng host, sa tingin ko ang sistema ko, ay mas magagawa pa yon kaysa sa akin. Kahit kitang-kita ko ang galit sa mukha ni Yiteng Cheng, kailangan ni Liu Ruyan na mabuhay. Para mabuhay, wala siyang magawa kundi sumunod sa akin. Ang tanong na sino siya, ay narinig ko na dati sa bibig ni Yiteng Cheng. At noong araw na yon, ang araw na handa akong magtapat kay Liu Ruyan at patunayan ang relasyon namin, iyon din ang araw na sinabi niyang bibigyan niya ako ng sagot. Tumanggap nga siya ng imbitasyon ko, kaya nag-book ako ng pwesto at naghanda ng sorpresa. Ngunit sa gitna ng romantikong ambience, dalawang tao ang pumasok ng buksan ang pinto. Iyon ang unang beses na makita ko si Yiteng Cheng. Tila naririnig ko pa ang boses niyang nagtatanong sa akin. Kakaiba noon. Bakit ba sobrang yabang ng taong ito? Nang maglaon, nalaman ko na siya pala ang White Moonlight ni Liu Ruyan. Noong pagkakataong iyon, sabi ni Liu Ruyan, katrabaho lang siya sa kumpanya, pero mukhang nagkamali siya ng pagkakaintindi sa relasyon natin. Sa pagkakataong ito, sinabi rin sa akin ni Liu Ruyan, katrabaho lang siya sa kumpanya. Tuloy ni mention, subordinate mo siya, kaya gusto ka lang niyang bisitahin. Tanong ko, talaga? Pagkatapos kong marinig, puno ng pagtataka ang mukha ko. Sabi ko, ang pangit ng itsura ng taong ito, sa unang tingin pa lang, naiinis na ako sa kanya. Sibakin mo na, hindi naman ako nagpapanggap na masamang asawa o kontrabida. Noong pinahihirapan niya ako, hindi naman si Liu Ruyan na konsensya. Ininom ko para sa kanya hanggang sa sumuka ako ng dugo. Na-ospital ako, pero tinawagan niya ako para sabihin na nalulungkot ang best friend niya, kailangan niya itong aliwin, hindi siya makakapunta. Magpagaling ka na lang, sabi niya. Pero kinabukasan, nakita ko sa Weibo, chismis sa media. Siya at si Yiteng Cheng ay nagbakasyon sa tabing dagat. Ang daming ganitong pangyayari, kaya minsan tinatanong ko ang sistema. Ate, paano kung walang misyon na sundan? Gagawin ko pa kaya ito sa kanya? Hindi naman talaga ako nagtatanong, kinukumbinsi ko lang ang sarili ko. Noong nasa sakit ako, mag-isa akong artista. Noong walang-wala sa hospital, mag-isa rin ako. Kaya tuwing tahimik ang gabi, nakikipagkwentuhan ako sa sistema. Pero madalas, ako lang ang nagsasalita. Siya ang nakikinig. Bigla akong ngumiti. Sige, biro lang. Ang galing na empleyado, paano ko siya masisibak dahil lang sa itsura? Hindi ako ganoon. Tapos ngumiti ako kay Yiteng Cheng. Buti na lang, sa oras ng kagipitan, makikita ang tunay na pagkakaibigan. Salamat at naalala mo pa ako. Kapag nagkaroon ka ng pagkakataon, pumunta ka sa bahay namin. Palutuin natin ang asawa ko ng ilang paborito niyang ulam. Inuman tayo. Medyo mahina ang asawa ko sa pag-inom, pero okay lang. Sino ba kasi ang makakapagsabi, sa posisyon ko ngayon, anuman ang gawin ko, makatuwiran. Mabilis akong gumaling. At mabilis din akong bumalik sa kumpanya. Sa pagkakataong ito, gusto pa rin ni Liu Ruyan na manatili ako sa marketing department. Pero iminungkahi kong subukan sa planning department. Talaga namang bagay ako sa paggawa ng proposals. Noong una, para makuha si Liu Ruyan, kusang loob akong nag-alok na sumama sa kanya sa iisang departamento. Kaya walang katapusan akong naglilinis ng kanyang gulo. Nasasanay na siya, lahat ng trabaho ay naiiwan sa akin. Sinubukan ni Liu Ruyan na kumbinsihin ako. Ang sabi niya, kung pupunta ka sa planning, hindi na tayo magkakasama sa isang palapag. Hindi na kita makikita sa bawat sandali. Paano kung mamiss kita? Nagtataka akong tumingin sa kanya.
Ang pag-ibig at trabaho ay hindi dapat magkahalo. Liruyan, ganoon ba kahina ang ating relasyon dati? Ang pagsisi sa kabila ay hindi ko kayang gawin dahil may misyon akong manligaw. Si Liruyan na may misyon din ay hindi nangangahas na umangal. Sa huli, nakamit ko ang gusto ko, nasa tabi siya pero malayo rin. Tapos naging seryoso ako sa trabaho. Malamang sinabi ni Liruyan sa mga katrabaho na nawalan ako ng memorya. Ang mga katrabaho ay tahimik na tumatawa sa akin. Sabi nila, ang nawawalan ng memorya ay nakakalimot ng pinakamasakit na alaala. Ipinapakita lang kung gaano ako kasipsip. Noong una, sobrang sipsip ko kahit ako mismo ayaw ng alalahanin. Ngayong araw na ito, sinabi ni Manager Lai ng Finance Department na may company dinner ng gabi. Naisip ko na hindi ako pala kaibigan noon, kaya pumayag agad ako. Pagdating sa venue, natuklasan ko na hindi ito company dinner. Sa kabilang upuan ay si Biyun Tao, ang may background sa gang na nagtangka magpainom kay Liruyan pero hinadlangan ko. Sa tabi niya ay mga alipors na mukhang masasama. Nagtanong ako, Manager Lee, hindi ba sabi mo gathering ng mga katrabaho? Ngumiti si Manager Lee at sinabi, Xiao Ji, hindi ba gusto mong makuha ang proposal na ito para patunayan ang sarili mo? At alam naming lahat na magaling kang uminom. Iyon ang sinabi. O kaya akala niya nawalan ako ng memorya, hindi ko naaalala na naospital ako dahil sa pag-inom. Gusto niya akong paglaruan. O sinusubukan lang kung totoo ang amnesia ko. Ngumiti si Biyun Tao at sinabi, Xiao Ji. Tagal na. Noong huli, hindi pa tayo naubusan ng inom. Si Xiao Ji ay naaksidente, nasaktan ng ulo, nawalan ng memorya. President Bai, huwag kang mag-alala. Ngumiti si Biyun Tao. Kaya pala, Xiao Ji, dati pala tayong magkasundo. Ngayon hindi mo na ako kilala. Halika, penalty shot 3 baso. Pinakalma ko ang aking sarili, tiniis ang sakit, at mumiting uminom ng 3 baso. Pagkatapos, sinabi kong medyo hindi maganda ang pakiramdam, gusto kong pumunta sa banyo at tumayo na umalis. Ngunit, sumenya si Biyun Tao sa mga alipors, at sumunod sila sa akin. Hindi na ako makatakas, kaya pumasok ako sa banyo. 2 alipores ang nagbabantay sa pinto. Sa sitwasyong ito, walang silbi ang tumawag sa pulis. Kaya nag-text muna ako kay Liruyan. Siya lang ang makakaunawa sa kalagayan ko. Ngunit pagkadating ng mensahe ko, may natanggap akong 1 linya. Nagtatrabaho kami ng ate. Makalipas ang ilang saglit, pumasok si Manager Lee kasama ang ilang mga alalay. Diretso akong hinila pabalik sa kwarto. Hindi na nagpanggap si Biyun Tao, sumigaw siya. Matagal na kitang hindi gusto. Anong basurang bagay ka na sumisira ng magandang gawain ko? Nagpapanggap kang malaking lobo. Mahilig kang tumulong sa pag-inom, di ba? Sa pagkakataong ito, painumin kita hanggang sa maging aso. Inutusan niya ang 2 alalay. Pinilit akong painumin ng alak, parang walang sumasagot sa tawag ko sa langit at lupa, hanggang sa umapaw ang aking galit. Kumuha ako ng bote ng beer at binasag sa ulo ng alalay sa tabi ko. Sa sandaling pumutok ang salamin, mabilis akong gumalaw. Nasugatan ko ang pulso ni Manager Lee nang lumapit siya. Habang nagugulat sila, lumapit ako. Mahigpit kong hinawakan ang leeg ni Biyun Tao, ang putol na bote ay nakatutok sa kanyang ugat. Saka natapos ang gulo. Matapos kaming dalhin sa istasyon ng pulis, dumating si Liruyan na nagmamadali. Maputla ang kanyang mukha. Hindi man lang siya nag-ayos ng makeup. Nakita niya agad ang dugo sa aking mukha, gustong magsalita. Nawalan siya ng boses. At si Biyun Tao ay nakakulong sa sulok, ginagamot ang sugat. Wala na ang dating mayabang na anyo. Nalaman na ng pulis na siya ang nagdala ng mga tao para manggulo at sadyang manakit. Nakita pa nila ang isang hindi na resolbang lumang kaso. Sa pagkakataong ito, tiyak na mahuhuli siya. Nang lumabas ako, niyakap ako ni Liruyan, humihikbi, pasensya na, asawa. Nakita ko lang ang mensahe mamaya. Tinanong ko si Liruyan, nasaan ka dati? Sumimangot siya at sinabi, nagtatrabaho. Itinulak ko siya, malamig na tumingin, kasama mo si Ito Cheng sa trabaho, di ba? Kaya hindi mo natanggap ang mensahe. Sa sandaling iyon, nagpanggap akong asawang nahuli ang kanyang asawa. Ibinaba niya ang kanyang mga mata, nauutal, abala lang kami. Ayaw lang ni Ito Cheng na maabala sa trabaho. Umisi ako sa kanya, Liruyan. Huwag kang magdahilan, abala ka, bakit nasa kay Ito Cheng ang cellphone mo? At saka, hindi mo nabasa ng buo ang mensahe ko, di ba? Malinaw naman ang sinabi ko, di ba? Si Biyun Tao ang nagpadala ng tao para gumanti sa akin. Hiniling ko sa iyo na tumawag ng pulis. Sumagot si Ito Cheng, Kuya. Magkasama kaming nagtatrabaho ng ate, normal ba ito? Ano ang sinabi niya sa'yo? At saka, nung umuwi ako, nakaalis ka na. Saan kayo nag-overtime ng mag-isa? Nung umalis ako, nakatayo si Liruyan ng matagal na hindi gumagalaw. Habang naglalakad akong mag-isa sa daan. Humugot ako ng malalim na buntong hininga. Sinabi ko, ate, sa tingin mo, hindi ba ako kaawa-awa? Ginawang aso sa loob ng maraming taon. Kahit na kailangan niyang makipagkasunduan sa akin para mabuhay.
Sabi pa rin niya, natatakot akong magkamali ang sistema. Patuloy na nagpaliwanag, hindi ako nagsiselos. Pakiramdam ko wala akong silbi at walang tunay na nagmamalasakit sa akin. Mula nang mamatay ang aking mga magulang, wala nang taong tunay na nagmamalasakit sa akin. Biglang nagsalita ang sistema, sabi niya. Lumakad ka sa harap at tumingin, ano? Bagamat nagtaka ako. Sinunod ko pa rin ang utos niya. Bigla niya akong tinanong, nakikita mo ba ang puting pusa na yon? Lumapit ako, yumuko at nakita ko. Ang pusang iyon ay hindi man lang natatakot sa tao. Nakatayo lang siya at nakatingin sa akin. Mahinahon niyang sabi, yakapin mo siya. Ang puting pusa ay talagang napakabait. Sa aking mga bisig, hindi siya lumaban, hinayaan niya akong haplusin siya. Ang malambot na pakiramdam ng balahibo ay nagbigay sa akin ng malaking kalmado. Pagkalipas ng ilang sandali ng paglalaro sa puting pusa, bigla kong naalala ang isang bagay. Ate, hindi naman ikaw itong pusa, di ba? Tahimik siya saglit. Binigyan niya ako ng sagot. Ate ay maaari lamang muling mabuhay sa katawan ng hayop sa napakaikling panahon. Ngunit sinamahan pa rin niya ako sa paglalakbay ng gabing iyon. Sa wakas, malapit na ako sa bahay, dumila ang puting pusa sa aking kamay at tumalon sa pader, umalis. Kinabukasan, muli akong nagsumite ng petisyon sa tao. Si Liruyan para mabuhay. Siyempre dumating para pigilan ako. Diretso kong sinabi, hiwalay na tayo. Ngunit hinawakan ni Liruyan ang manggas ko. Sinabi niya, Jiboda. Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Hindi tayo maghihiwalay. Binuksan ko ang kamay niya at sinabi. Binibining Liu, ikaw ang nagsasalita ng walang kabuluhan. Inilabas ko ang aking telepono. Itinuro ko ang balita ng kanyang engagement at sinabi, hindi ba, Binibining Liu? Kaya pala. Maraming tao ang ayaw sa akin. Ikaw pala ay naka-engage na. May espesyal na hilig ba kayong mag-asawa? Sa aking pagkakakilanlan bilang nawalan ng alaala, napakamakatwiran ng akusasyong ito. Kahit si Liruyan saglit, ay hindi makahanap ng dahilan para tumutol. Diretso akong naghanap ng kumpanyang karibal ng pamilya Liu at tahimik na nagpalit ng trabaho. Sa totoo lang, sapat ang kakayahan ko sa trabaho para magningning sa larangan. Gusto ng kliyente ang golf. Kaya dinala ko ang bag ng golf at pumunta sa course. Pinili ko ang half-professional na asul na tee. Isang shot na may driver, lampas 280 yarda. Nagulat ang lahat. Agad na nagkaroon ng interes ang kliyente at hinamon pa akong magpustahan. Imposibleng magpustahan ng pera, pero hiniling ko na kung manalo ako, magkakaroon ako ng pagkakataon para sa patas na kompetisyon. Nanalo ako ng pagkakataon. Hindi ko alam kung sino ang nag-upload ng video ng paglalaro ko sa internet na nagdulot ng mainit na talakayan. Si Liruyan, matapos makita ang balita, saka lang ako kinontak. Jiboda, hindi ko alam na marunong kang mag-golf. Abala ako sa pag-aayos ng meeting. Walang oras para sagutin ang tawag. Sinabi ko, Binibining Liu. Marami pa akong alam kaysa sa iniisip mo. At ang gusto kong sabihin, marunong na akong mag-golf bago pa kita nakilala. Ang mahirap na anak ng mayayaman ay naging mayaman din noon. Ngunit ang nakaraan ko ay ayaw mong maintindihan. Sinabi ko, Binibining Liu, kung wala ka ng ibang sasabihin, ibababa ko na ang tawag. Nagkunwari akong nahihirapan at nagsabing, sa tingin ko, mas mabuting magbawas tayo ng komunikasyon. Kapag namimiss ko ang mga magulang ko, pumupunta ako sa bar para uminom. Kapag nasa mood na ako, inaagaw ko ang mikropono ng backup singer at umaawit din ako. Nang makita ni Liruyan ang video ko na kumakanta, na hindi ko alam kung sino ang kumuha, umiyak siya at sinabi sa akin, Jiboda. Hindi mo pa ako kinantahan. Bihira akong makita ni Liruyan na hindi ko siya iniikutan, lalo na ngayon. Ngayong wala akong trabaho at nasa baba ako, marami pa ring babaeng pumapaligid sa akin. Lumapit siya para tanungin ako. Jiboda, hindi mo na ba ako mahal? May mga salita. Kapag paulit-ulit mong sinasabi, naniniwala na ang mga tao. Ang mga salitang mahal kita. Sa nakaraang 3 taon ay sinabi ko ng hindi mabilang na beses. Tinanggap niya lahat pero hindi siya direktang sumagot. Sa pagkakataong ito, umiti ako at sinabi, Miss Liu. Kahit sinasabi mong magkasintahan tayo, alam mo naman na nawalan ako ng memorya. Sa totoo lang, sa pananaw ko ngayon, hindi ko talaga maisip kung bakit kita nagustuhan noon. At saka, Miss Liu, mula ngayon, sarili nating pakay. Hindi lang ako marunong mag-golf. Kaya ko ring tumayo sa entablado at ipakita ang sarili ko. Muli kong hinarap si Liruyan sa isang kompetisyon ng 2 kumpanya. Para makipagbonding sa iba, habang siya ay lumalabas kasama si Tencheng. Sa pagkakataong ito, nagtagumpay ako na makuha ng kumpanya ang isang order na ilang milyon. Ang mga boss ng 2 kumpanya ay nag-uusap-usap pa. Sa aking paningin, napansin ko ang mga sulyap ni Liruyan sa akin, at ang selos na ekspresyon ni Tencheng. Nang matapos, hinarang ako ni Liruyan, Jiboda, mag-usap tayo. Galit ngunit tahimik si Tencheng sa tabi. Pumayag ako.
Ito ang unang beses na narinig ko si Liu Ruyan na nagsabi sa akin, Jiboda. Sa tingin ko may iba na sayo. Sa totoo lang, pareho lang ang lahat, hindi lang ako nagpapanggap na gusto siya. Kalahating biro kong sinabi sa kanya, baka naging mas kumpiyansa ako kamakailan, pero seryoso siyang sumagot. Mas kumpiyansa ka talaga. Para bang natatakot na hindi ako maniwala, dagdag pa niya. Hindi ko alam na kaya mong gumawa ng ganito kagandang proposal. Nakakatawa. Si Liu Ruyan ay may kakayahang mag-self-pua. Dati, ako ang gumagawa ng proposals para sa kanya. Pero siya ang nakatayo sa entablado, kaya naisip niya na ito ay kanyang kakayahan. Kaya ngumiti ako at tinanong, mukhang hindi mo naman ako kilala. Kung ganun ka walang kwenta ang dating ako sa paningin mo. Bakit mo pa ako ginugulo? Umiling siya at sinabi, hindi. Biglang parang nawalan si Liu Ruyan ng dahilan. Nagmamadali siyang nagdagdag, Jiboda. Mahal na mahal kita. Tiningnan ko siya at nagpatuloy, Miss Liu. Hindi ko na natatandaan na nagustuhan kita. Mariin akong tumingin sa kanya. At saka, wala akong interes na maging bahagi ng inyong mag-asawa. Lumingon ako at umalis. Wala akong binigay na pagkakataong tumugon sa kanya. Isang hakbang pa lang, hinawakan na niya ang braso ko. Sumandal siya at sinabi, Kiboda, hindi ako sasama sayo. Mamamatay ako. Inalis ko ang kamay niya sa braso ko at sinabi ko, Miss Liu, huwag kang magbiro. Anong mamamatay? Magiging mahaba ang buhay mo. Pagkatapos ng lahat, ang salot ay nabubuhay ng 1,000 taon. Nagpatuloy ako at saka may girlfriend na ako. Si Bai Ningbing na nakilala mo dati. Sana wag mo kaming gambalain. Bago umalis ng lungsod, iniwan ko pa rin ang contact number ni Bai Ningbing. Interesado si Bai Ningbing sa akin, pero nilinaw ko na ginagamit ko lang siya. Nang umalis ako sa gusali, medyo magulo ang pakiramdam ko. Nag-leave ako sa boss ko. Sabi ko may sakit ako. Tapos tumambay ako sa tabi ng kalsada at may nakita akong pusa. Nagtanong ako, Ate, kaya mo bang maging siya? Napalingon siya. Kaya naman, anong gagawin mo? Sagot ko, gusto ko lang ng yakap. Sa nakaraang 3 taon, wala akong jowa. Hanggang ngayon wala pa rin. Abot na lang sa pagyakap ng hayop. Di nagtagal, dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Sumandal ang buong katawan niya sa akin. Kung hindi dahil sa posisyon ng pusa, mas matagal ko sana siyang niyakap. Seryoso kong sinabi, sa 3 taon na ito, talagang nagpapasalamat ako sa iyo. Kahit papaano, andyan ka lagi para sa akin. Marami pa akong sinabi sa kanya at nakinig siyang mabuti. Biglang may narinig akong boses ng bata. Mommy, nahuli ko ang magnanakaw ng pusa. Nagulat akong tumingala. Nakita ko ang isang batang lalaki na nasa harapan ko. Tito, bakit mo ninakaw ang pusa ko? Tumigil ako sa paghimas at sinabi. Pasensya na, akala ko stray cat ito. Ikaw ang magnanakaw. Patuloy ang pag-iyak ng bata kahit dumating na ang magulang. Mabilis kong ibinaba ang pusa at ibinalik sa kanya. Biglang tumakbo ang pusa palapit sa bata at sinimulang kalmutin siya. Nagulat ako sa ginawa ng pusa. Lalo pang lumakas ang iyak ng bata. Habang tinutulungan ko ang magulang na pakalmahin siya, narinig ko ang boses ni Liu Ruyan sa likod. Kiboda, nakipaghiwalay na ako kay Itencheng. Ang kasal nila noon ay napakagrandiose. Ngayon, ang paghihiwalay ay lalong nagulo ang lahat. Umiiyak siya sa harap ng kamera, sinisisi ang sarili na napagkamalan ang pagkabata bilang pag-ibig. Sa kanyang mga salita, pahiwatig din na siya ay naloko ng isang lalaki. Halos sabihin na niya, ang gusto niya ay ako. Pinanood ko ang babaeng ito na umiiyak na parang bulaklak sa ulan, bigla akong nakaramdam ng kawalang halaga. Sinabi ko, Ate, sa wakas alam ko na kung bakit ako nalulungkot. Hindi ako malungkot na hinabol ko ang isang tao sa loob ng 3 taon at hindi nakuha. Ang ikinalulungkot ko ay hinabol ko ang ganitong uri ng tao sa loob ng 3 taon. Kahit alam ko, siya ay para lang mabuhay. Pag-uwi galing trabaho, nag-igib ako ng tubig para maghanda ng mainit na paliguan. Narinig ko ang katok ng pinto. Si Liu Ruyan ay dumating nang hindi inanyayahan. Umupo ako sa sopa, pinisil ang noo ko, at nagtanong. Hindi ba gusto mong pag-usapan siya? Bakit hindi ka na nagsasalita? Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, tumahimik siya, pagkatapos ay sumagot ng may galit, nag-break na ako ng engagement. Maaari na ba tayong magsimulang muli? Halos hindi ko napigilan ang pagtawa. Sabi ko, Miss Liu, hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin ngayon. Kinuha ko ang larawan ni Bai Ningbin sa aking cellphone. Ibinigay ko kay Liu Ruyan at sinabi ko nani. May girlfriend na ako ngayon. Sinadya ko pang pa-picture si Bai Ningbin na medyo nakaakit at maanghang. Ito ay nagalit kay Liu Ruyan. Bigla siyang kumuha ng isang kutsilyo mula sa bag at sumugod, itinuro ako at sumigaw ng hysterically. Jiboda, dapat ako lang ang mahal mo. Bakit mo minamahal ang iba? Buwisit, siya ay talagang baliw. Sinabi niya ng galit. Jiboda, si Bai Ningbin ay hindi naman mabuting babae. Alam mo ba kung anong trabaho niya? Kasama mo siya, hindi ka ba nasusuka? Sinuri ko na siya.
Sinubukan kong magsalita ng mahinahon, ibaba mo muna ang kutsilyo. Si Liu Ruyan ay tila na-stimulate ng sexy na larawan kanina. Hinubad niya ang kanyang jacket, ipinakita ang kanyang spaghetti strap na damit. Sinabi niya, Jiboda, bulag ka kaya nagkagusto kay Bai Ningbin? Tingnan mo ako. Hindi ba ako maganda? Anong kulang sa akin kumpara kay Bai Ningbin? Maganda? Maganda sa tiyuhin mo. Sinamantala ko ang kawalan niya ng pag-iingat, mabilis akong lumabas dahil sa pagmamadali ay hindi ko napili ang daan. Sa huli ay tumakbo ako sa banyo. Naghanap ako ng sandata ngunit wala akong makitang angkop. Ngayon ay nagugulo ang isip ko. Wala akong paraan para kumalma. Nagugulo ang isip ko, sabi ko, System, mayroon ka bang bagay na magagamit ko? Sumagot siya, pasensya na, host, hindi ako maaaring makialam. Ang boses ng dalaga ay parang medyo nag-aalala. Gusto pa niyang maging totoong anyo kahit isang buhay na bagay. Ngunit hindi siya maaaring sumapi sa tao. Bumuntong hininga ako, alam ko na. Sa labas ng pinto, si Liu Ruyan ay nagsimulang umiyak at magmakaawa. Kumakatok sandali pagkatapos ay nawalan ng tunog. Sa totoo lang, noong unang beses kong narinig ang boses ng system sa aking isip, tulala ako. Ngayon, siya ay naging gamot na pampakalma sa akin. Kaya naisip ko kung papatayin ako ni Liu Ruyan. Siya rin ay hindi mabubuhay, maliban kung mawala siya sa sarili. Kung hindi, wala akong panganib sa buhay. Nang malinaw iyon, inaliw ko ang system, ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Ipinagpatuloy ko ang pag-igib ng tubig sa bathtub. Si Liu Ruyan noong bata ay itinulak ng kamag-aral ng kanyang mapaghimagsik na ama sa lawa ng tubig. Simula noon, natakot na ako sa tubig. Pinuno ko ng tubig ang bathtub at binuksan ang pinto. Si Liu Ruyan ay nakaupo sa may pintuan. Nang makita niyang binuksan ko ang pinto, agad siyang tumayo. Ngayon ay mukhang kumalma na siya. Sinabi niya, pasensya na, Jiboda. Kani-kanina lang ay nawalan ako ng kontrol. Ganoon ang sinabi, ngunit ang kutsilyo sa kanyang kamay ay nakatutok pa rin sa akin. Sinabi ko, kung ganoon, ibigay mo muna sa akin ang kutsilyo. Tiningnan niya ako saglit. Patuloy pa rin siya sa kanyang sinasabi, Jiboda, akala ko dati ay hindi kita gusto. Ayoko sa'yo na lagi mo akong hinahabol. Ayoko sa'yo na kahit anong gawin ko, palagi mo akong inaalo. Pero isang araw, bigla kang nawala. Bigla akong nabalisa. Naisip ko na baka hindi naman kita gaanong ayaw. At medyo na-miss pa kita. Natahimik ako. Di may sakit sa utak ito, ano pa? Patuloy siya, totoo ang sinasabi ko. Maaaring hindi ka maniwala. May sistema akong nakakabit. Hindi ko inaasahan na sasabihin niya ang ganoong bagay. Tinitigan ko siya ng gulat. Pero bumiti siya ng may pag-asar. Sinabi niya, hindi ka rin naniniwala, di ba? Kahit ako ay hindi naniniwala. Tanong ko, anong sistema? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Sa oras na yon, pinaalalahanan ako ng katotohanan, Suzyu. Huwag mong tanungin ang sistema. Sa isip ko, 1,000 paumanhin ang aking binigkas. Sinabi ulit ni Liu Ruyan. Totoo, noong magpepareha na ako, biglang may boses sa aking isip. Sabi niya siya raw ang sistema. Tanong ko, ano ang ginagawa ng sistemang ito? Tiningnan niya ako, salita samantalang sinabi, sabi niya ako raw ay dapat magpareha sa tunay kong mahal. Kung hindi, mamamatay ako. Tanong ko, kaya ito ang dahilan kung bakit kayo naghiwalay ni Tencheng. Sa puso ko, tawa na lang. Sinabi ko, sinabihan kanyang hanapin ang tunay mong mahal. Hindi ba pwedeng si Tencheng ang tunay mong mahal? Tumango siya. Sinabi ng sistema sa akin na hindi siya ang tunay kong mahal. Anong klaseng sistema yan? Pinapagawa siya ng misyon pero sinasabi na ang sagot. Parang open book exam yan, tanong ko. Ibig sabihin, sinabi ng sistemang ito na ako ang tunay mong mahal. Sagot niya, tama. Nang makita niyang hindi ako naniniwala, sinabi niya, noong una hindi rin ako naniniwala. Ngayon wala akong choice kundi maniwala. Patuloy siyang lumapit, pinaikli ang distansya sa pagitan namin. Sinabi niya, Jiboda, ngayon ay mahal na talaga kita. Tayo ay nagmamahalan noon pa. Tayo na, okay. Ayaw mo rin naman akong mamatay, di ba? Para akong nandidiri. Kaya umatras ako at pinakalma siya, itong sistemang ito. Sigurado ka ba na hindi ito problema sa iyong pag-isip? Baka guni-guni lang. Natigilan siya. Pagkatapos ay napilitan siyang magsalita, Jiboda, dati mong kabutihan sa akin. Nakikita ko lahat. Sana bigyan natin ang isa't isa ng pagkakataon. Lalo akong naguluhan. Sinabi ko, hindi bang sabihin na ngayon ay wala akong memorya? Ayon sa sinabi mo, ang dati mong kabutihan sa akin ay nakikita ko lahat. Bakit pinili mo si Itong Cheng at hindi ako? Medyo nagalit siya. Sinabi niya, Jiboda, huwag mong isiping iwan mo ako. Mananatili ako rito mula ngayon. Sinabi ko, bakit? Gusto mo bang maligo tayo ng sabay? Bigla akong nagtanong. Si Liu Ruyan ay nagtataka. Ngunit akala niya ay gusto ko ang kanyang katawan. Kinontrol ko ang distansya at hinila siya papasok sa banyo. Pinanood niya ako ng may pag-iingat. Tiningnan niya ang punong bathtub at kumunot ang noo.
Medyo umurong siya, ngunit kusa ko siyang niyakap. Sinabi ko, ano, ayaw mo na ba? Hindi ba sinabi mong gusto mo ako? Nagkamali siya. Kung ganyan, papakasalan mo ba ako? Ngumiti ako at kinuha ang kutsilyo sa kanyang kamay. Sinabi ko, amuyin mo ako. Sumunod siya at tumikwas, walang pag-aalinlangan. Ngunit sa susunod na segundo, bigla ko siyang itinulak ng malakas, sabay tadyak. Nahulog siya sa bathtub. Nang lumubog ang ulo niya sa tubig, natakot siya. Pinigilan ko ang kanyang ulo at pinahintulutan siyang pigilan ang hininga. Hinila ko siya sa buhok palabas. Huminga siya ng malalim. Sinabi ko, Liuruyan, ito na ang hangganan. Kung gagalawin mo pa ako, talagang papatayin kita. Si Liuruyan ay tumakbo ng gulat. Kinuha ko ang sarili kong cellphone. Tinawagan ko si Bainingbing. Sinabi ko sa kanya na may mahalaga akong sasabihin. Sumagot siya. Sige, hintayin mo ako. Darating ako agad. Medyo nagmamadali si Bainingbing pagdating. Magulo ang buhok niya, hindi maayos ang suot na jacket. Nagtanong siya. Nag-away ba kayo ni Liuruyan? Ang ingay ng pahayag ni Liuruyan kamakailan. Bigla kong sinabi, Kuya G, maganda naman si Liuruyan. Kahit na dati siyang nakatakda sa kasal. Pero hindi naman siya ikinasal. Mahal ka niya ngayon. Hindi mo ba talaga siya pag-iisipan? Sumagot ako, ano? Hindi ba dati mo akong pinag-isipang maging asawa mo? Sumimangot siya, gusto ko sanang sumunod kay Kuya, pero ayaw ni Kuya. Napakalungkot ng boses niya. Karamihan sa mga lalaki ay hindi na makatiis. Inabot ko ang kanyang mukha. Ngumiti siya sa akin ng pilyo. Ngunit dumaan lang ang kamay ko sa kanyang balikat. Sinabi ko, sa susunod na magsalita ka ng ganyan, magretok ka man lang. Kumalat na ang lipstick sa labi mo. Hindi ko alam kung sino ang humalik sa'yo. Pumikit siya at sinabi, Kuya, pagkatapos nating dalawa, siguradong magiging mabuti ako sa'yo sa ating pagsasama. Sagot ko, tama na, kung tayo dalawa, akala mo ba gusto kong magsuot ng maraming sombrero? Ngumiti ako at sinabi, wala akong interes sa mga babae ngayon. Bigla akong may naisip. Sinabi ko, samahan mo akong gawin ang isang bagay. Tanong niya, ano? Sabi ko, bumili ng pusa. Ano? Sabi ko, bumili ng pusa. Nagtataka siya, tinanong niya, bakit ka nagmamadaling bumili ng pusa ngayon? Sumagot ako, ang mga ate ay kasama ko sa pakikipag-usap at hindi maingay, narinig ko ang boses ng isang dalaga. Sinabi niya, Boss, hindi ka naman nagpaplano ng masama sa akin, di ba? Ang pag-iisip ay hindi kasing ganda ng pagkilos, kung bumili ng malaki. Diretso akong bumili ng malaking manok. Nang tawagin ko ang dalaga sa pamamagitan ng manok-pusa, ang dalaga naman sa isip ko ay nagsabing, masyadong mataba. Huwag mo nang isipin, abala ako sa pakikipag-usap sa dalaga. Ang manok-pusa ay talagang maamong ugali. Biglang may dumating na balita, ang aking pinagmulan ay biglang na-expose ng lubusan. Sa totoo lang, hindi ko kailanman kusang binanggit na pareho kong magulang ay patay na. Noong una, ang tatay ko ay inakusahan na nagdala ng pera at tumakas, may malaking utang sa sahod ng empleyado. Sa huli, hindi niya kinaya ang presyon ng opinyon publiko, pinili niyang tumalon sa gusali, tapos na ang lahat. Ang nanay ko ay isinakripisyo ang lahat ng kaya niyang gawing pera, binayaran ang empleyado, at sumunod sa tatay ko sa kamatayan. Ang paraang pinili niya ay napakalupit. Sinabi niya sa akin na isasama ako sa paglalakbay para magpahinga. Binilhan niya ako ng bagong damit. Binili ang paborito kong pritong manok. Tiningnan niya akong tahimik na kumakain sa kotse at sinabi, Boda, napakasunurin mo. Ngunit narinig ko rin ang mahina niyang boses na nagsasabi, Boda, patawad. Pinilit kong pigilan ang takot. Pero minaneho niya ang kotse ng napakabilis. Malaki ang determinasyon niyang mamatay, ngunit sa sandaling malapit ng bumangga, bahagya pa rin niyang iniwas ang manibela. Ang haligi ay tumagos sa kanyang katawan. Sa mahina niyang boses sinabi sa akin, Boda, tandaan mo, hindi nagnakaw at tumakas si tatay. Boda, tandaan mo, hindi nagnakaw at tumakas si tatay. Noong ako ay nailigtas, kung gaano ako kagulo, iyon din ang tingin ko sa sarili ko kung gaano ako katawa. Sinabi niya ang mga ito. Inaasahan ba niya na ang isang bata tulad ko ay makakayanan? Ang internet ay puno ng mga salitang ang aking mga magulang ay manloloko, at ako rin ay tiyak na hindi mabuting tao. Ako ay naging daga na pinapalo ng lahat sa kalsada. Sabi nga nila, ang salita ay nakakapatay. Sa internet, maraming nagsasabing mamatay na ako. Mayroon ding nagpapakalat na may karma ako, sinasabing tinanggal ako sa trabaho, at ang nobya ay sumama sa iba. Sa oras na ito, si Liuruyan ang kusang tumawag sa akin. Sa pagsusumamo niyang sabi, G. Boda, matagal ko nang sinabi na ang nobya mong iyon ay hindi mabuting tao. Bumalik ka na, okay. Hindi ako nababahala sa iyong nakaraan. Minsan iniisip ko, hindi rin ako mabuting tao. Nang sabihin niya yon, natawa na lang ako. Tiyak na para siya mabuhay, kaya siya nagpumilit lumapit sa akin. Sa totoo lang, nalaman ko na yung sinasabi niyang matagal nang tapos na sa Yi Tengcheng, nahuli pa silang magkayakap sa litrato.
Yung hindi makuha ng financial news, kaya namang hulihin ng chismis. Pero naisip ko na rin, normal lang yan. Kasi naman ang pag-ibig, sumusunod lang sa puso. Yung pilit, hindi matamis. Kaya kahit narinig ko ang sinabi niya, at nakita ko ang mga litrato nila, wala akong naramdaman. Sabi ko, Miss Liu, hindi na kailangan to. Tumingin ako sa bintana. Ang ganda ng sikat ng araw. Sabi ko, si Bainingding ay hindi kasing sama ng iniisip mo. At saka, may tiwala ako sa tatay ko. At ang nakaraan ko. Hindi naman ito dapat ikahiya. Miss Liu, hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo. Nagpaliwanag pa si Liruyan, na kahit hindi pa ako iniwan ni Bainingding ngayon, hindi ibig sabihin hindi na niya ako iiwan. Hindi lang niya ako iniwan dahil tingin niya. May pakinabang pa ako. May pinatutungkulan kong sagot, Miss Liu. Yung mga tingin na may pakinabang ako, marami naman yata, hindi lang siya. Nagalit si Liruyan. Jiboda, magmatigas ka na lang. Parang may tampo sa boses niya. Sabi ko, Liruyan, dati hindi ko maintindihan yung sistema na sinasabi mo. Hanggang noong isang araw, bigla na lang ako nagkaroon ng sistema. Katatapos ko lang sabihin yon. Parang tumingin sa akin si Jima. Hinimas ko ang ulo niya at sinabing, pumunta ka sa tabi, maglaro ka. Babantayan ka ni tatay pagkabalik ko. Bumalik ang sistema, may-ari. Matindi ang duda ko na sinasamantala mo ako. Liruyan, yung katahimikan sa kabilang linya ay nakakatawa. Sabi ko, alam mo, noong araw na yon, may sistema na nagsabing nakatali na ako sa kanya. Doon ko nalaman na hindi ka nagsisinungaling. Sagot niya, tama. Parang nakahina ng maluwag si Liruyan. Sabi niya, Jiboda. Sinabi ko na sa'yo, talagang gusto kita. At sa panahong ito na maraming kontrobersya, dapat magtiwala ka sa akin. Napangiti ako. Sabi ko, pakisuyo, pakinggan mo muna ako. Yung sistema na nakatali sa akin ay tinatawag na sistema ng kasinungalingan. Ngayon lang niya sinabi sa akin na ang lahat ng sinasabi mo ay peke. Hindi makapaniwala si Liruyan, namumutla. May mga paraan pa siyang sinusubok sa akin. Isang malamig na singhal, ano bang biro yan, Jiboda? Saan naman galing yang maraming sistema? Naniniwala akong totoo ang sinabi niya noong sandaling yon, sabi ko. Kapag kausap niya ako, parang may bumubulong sa tenga ko, pero hindi ito naririnig ng iba. May misyon din siya. Kalahating totoo ang sinabi ko. Sabi ko, sabi ng sistema ko. Kung ang mga taong nasa paligid ko ay patuloy na nagsisinungaling sa akin, lalo akong magkakaswerte. Liruyan, mas mabuti pang mag-distance tayo. Naalala ko yung balita kamakailan. At saka, nagtataka talaga ako. Paano ba kumalat ang tungkol sa mga magulang ko? Pinaghihinalaan ko nga. Malaki ang kinalaman nito sa kanya o kay Itle, sabi niya, Jiboda. Sa tingin ko dahil kamakailan lang ako nagtapat sa'yo, kaya kanila inimbestigahan. Pasensya na. Mabilis ding lumabas ang totoo. Si Itle, sa ilalim ng presyon, diretsong nagsorry sa akin sa mensahe. Inamin niya na siya ang nag-imbestiga sa akin at nagkalat ng mga ito online. Kasunod nun, si Liruyan ang namagitan para kay Cheng sa kanya. Narinig ko siyang nagsabi, si Acheng ay dahil mahal na mahal lang ako. Tinanong ko, kaya nagmamahalan kayo, at kailangan niyong gamitin ang nakaraan ng iba bilang tapakan. Hindi ako bagay kay Liruyan, ganyang mga komento ang kumalat ng husto sa internet. Iyon ang naging dahilan ko para makita ko ang naguguluhan niyang mukha. Sabi ko, pero tulad ng sinasabi ng mga netizen, hindi nga ako bagay sa'yo. Hindi totoo yan. Pakinggan mo ako, sabi ni Liruyan. Alam kong nakita mo yung litrato noong araw na yon. Pero noong araw na yon, gusto ko lang makipag-break kay Cheng, kaya nagkita kami. Nagbigay kami ng huling yakap sa isa't isa. Sumusumpa ako, matagal na akong hindi siya kinontak ng mag-isa. Nag-resign na siya at lumipat sa ibang kumpanya. Biglang nagsalita ang sistema, sabi niya. Totoo ang lahat ng sinabi niya. Dahil sa pagtataka, pinaalis ko muna si Liruyan. Habang umaalis, paulit-ulit niyang sinabi, hihintayin kita. Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba tungkol sa'yo. Tinanong ko ang sistema, paano mo nalaman na totoo ang sinabi niya? May lie detector ba ang sistema? Mayabang niyang sagot. Tanong ko. Sinabi ko na ako ang prinsesa ng sistema. Kailangan ko ng ibang salita para ilarawan ang feeling na ito na may backer at powerful. Tinanong ko, ibig mong sabihin, si Liruyan ay talagang nagustuhan ako. Hindi talaga ako makapaniwala. Sagot niya, paano ko sasabihin? Masisiguro ko lang na totoo ang sinabi niya. Tumingin ako sa biglang mensahe sa phone ko. Tapos mumiti ako sa sistema at sinabi, kita mo, may mga bagay na hindi mo rin alam. Maraming totoo ang sinabi ni Liruyan. Pero hindi lahat ay totoo. Sa oras na yon, may kumatok sa pinto, boses ni Bainingding. Sabi niya, kuya, papasukin mo ba ako? Kuya, yung inimbestiga mo, kailangan kong personal na sabihin sa'yo. Mukhang nagmamadali siyang pumunta, hinal na hinal. Sabi niya, kuya, painumin mo naman ako ng tubig. Ang pagod ko na. Nag-igib ako ng mainit na tubig at inabot sa kanya. Ang weird naman ng sinabi mo.
Hindi ba nagtaksi ka lang? Parang tumakbo ka galing sa sinabi mo. Mataray niyang sagot. Kuya, wala ka talagang romansa. Uminom siya ng ilang higop ng tubig. Tingnan mo ako, isang magandang babae nasa harap mo, pero nakatitig ka pa rin kay Liu Ruyan, at sinasabi mong may pagbabago siya sa puso. Lumapit siya, inilagay ang kamay sa leg ko, at sinabi niya. Kung hindi mo ako gustong pakasalan, kuya, pwede namang hindi mo na ako panagutan. Gumamit pa siya ng ibang paraan para tuksuhin ako. Itinaas niya ang laylayan ng kanyang palda, sabay sabing, tingnan mo ito. Pero sa sumunod na segundo, biglang sumugod si Daju. Sa sandaling itinaas niya ang laylayan ng palda. Sinampal siya ni Daju ng isang malakas na sampal. Nag-alboroto si Daju at si Bailingbing ay tuliro. Nagulat si Bailingbing, anong nangyayari? Hindi ba't itong pusa ay sabay nating binili, kuya? Bakit ilang araw lang ay hindi na ako kilala? Umupo siya pabalik sa sofa habang hawak ang mukha. Itinuro niya ang pusa. Pero medyo natakot kaya nag-atubili siya at bumalik. Sinabi niya, ang sakit naman, Daju, ang sama mo. Tumalo ng pusa pabalik sa aking kandungan at hinimas ako. Hinaplos ko ang ulo nito. Naramdaman ko na ito ay siya, dahil sa tuwing siya ay muling nabubuhay, ang pusa na ito ay hindi na umuungol. Pero itinago ko sa puso ko at hindi ko sinabi. Pakiramdam ko ito ay isang napakakagiliw-giliw na bagay. Hindi siya nagsasalita. Sa akala niya hindi ko matutuklasan. Kaya sinimulan kong alagaan ang pusa ng paulit-ulit. Si Daju ay masunurin at tahimik, tila hindi makagalaw, nanatili akong hindi gumagalaw. Sinabi ko, sabihin mo na. Tumingin si Bainingbing sa pusa. Sa pagkakataong ito, hindi na siya umikot at diretsang sinabi, ang account na nag-expose sa'yo ay talagang alternate account ni Itencheng. Pero ang kakaiba sa account na ito ay bago ito ginawa ni Itencheng bago ang pangyayari. Tumango ako, normal lang ito. Hindi naman pwedeng gamitin ang pangunahing account para sa ganyan. Sinabi niya, tama yan, pero nahack ng kaibigan ko ang electronic devices ni Liu Ruyan. Ang lahat ng impormasyon mo ay nasa computer niya. Isang araw bago ginawa ang alternate account. Siyempre, ang address kung saan ginawa ang account ay talagang bahay ni Itencheng. Kinailangan kong isipin. Ang isang posibilidad, mula pa sa simula, alam na ni Liu Ruyan ang tungkol sa akin. Kaya ang impormasyong ito ay inilagay niya sa lugar na makikita ni Itencheng, at sa pamamagitan ng kamay ni Itencheng ay ipinalaganap ito. Hindi siya mismo ang gumawa nito, at sa pamamagitan nito mapipilitan akong bumalik. Sinabi ni Bainingbing, Kuya, sabihin mo nga, bakit napakalaso ng babaeng iyon? Hindi tulad ko. Naawa lang ako kay kuya. Sabi niya at lumapit siyang muli. Biglang tumayo si Daju. Kaya umupo ulit si Bainingbing. Hindi siya nakaabot. Aba, bakit kakaiba ang pusa mong ito? Medyo may kakaiba nga. Dinilaan pa ng pusa ang palad ko. Sinabi ko, sige na. Ano namang malaking bagay? Nagpapasalamat ako sa babaeng ito na nakilala ko, sabi nagkataon lang. Pero talagang marami siyang natulong sa akin, kung hindi lang lagi siyang nagsasabi ng mga salitang parang tsa, sabi niya. Pero may malaking bagay ako dito, itinuro niya ang pusa, sabi, huwag kang magalit sa akin. Sinasabi ko sa iyong amo ang tungkol sa mahahalagang bagay, binuksan niya ang phone at ibinigay sa akin, bahala na. Kuya, ikaw na ang tumingin, natatakot ako baka kagatin ako, kinuha ko ang phone at tiningnan. Mukha ng isang nasa gitnang edad na lalaki, hindi pamilyar, tanong ko. Ito ay sabi niya, ang manloloko na nahuli kamakailan. Sinabi niya ng napakasimple, pero bigla akong tila hindi naintindihan, totoo pala ang sinabi ng nanay ko. Ang pera ng kumpanya ng tatay ko ay kinuhat ng kasosyo na ito, ang kasalanan niya. Pero pinabayad ng buhay ang mga magulang ko, naramdaman ko lang ang pagkahilo, mga anino mula sa magkabilang gilid. Ang paningin unti-unting lumiit sa dulo ng karayom, sa kasumabog na mga tuldok, humihinal ako ng malalim. Ang dibdib ay gumagalaw ng malakas, ang buong katawan ay nanginginig, ngunit sa susunod na segundo. Pero narinig ko ang isang lagapak, si Bailingbing ay bumagsak ng diretsyo sa lupa, hindi siya gumagalaw. Natakot ako, inabot ko ang kamay para tignan ang hininga, sa susunod na segundo ay bumukas ang kanyang mga mata, tiningnan ko siya at tanong. Ayos ka lang ba? Umupo siya, may boses sa isip ko. Ako ito, malinaw na sobra ang takot kanina, ngayon talagang sorpresa. Tanong ko, babae ka? Tumango siya. Ang kilay ay mahigpit na kunot, tila hindi makapagsalita, masigasig kong hinawakan ang kanyang kamay. Pero napansin kong hinugot niya ang kamay na may ingay, tanong ko, masakit ba? Nakikita ko ng malinaw ang sitwasyon, umiling siya, wala. Hindi naman ganoon kasakit, hindi niya magamit ang katawan ni Bainingbing para magsalita, ang boses ay nasa isip ko pa rin. Pagkasabi, nakita ko si Bainingbing na lumapit para yakapin ako, natural na hindi ako tumanggi. Tanong ko, masakit ba? Sa tingin ko ay masakit talaga sa kanya. Kahit na pinilit niyang pigilan, hindi niya sinagot ang tanong ko, pero biglang nagsabi.
Huwag kang malungkot, tiyak na hindi ko kaya, pero sumunod pa rin ako at sinabi. Sige, bigla kong naalala ang isang bagay, tiningnan ko siya at tanong. Hindi ba bawal kang mag-anyong tao? Sabi niya, ako ang prinsesa ng bilog. Palagi akong makakahanap ng paraan, ang dali lang sabihin ng babaeng ito, ngumiti ako at sinabi sa kanya. Mas mabuti na ako, gusto mo bang bumalik? Sagot niya. Ganito mo ba ako ayaw? Unang beses ko itong lumitaw, pinaalis mo na ako. Sumagot ako, alam mong hindi iyon ang ibig kong sabihin, pero naging tapat ako. Ang sabi ko, sa totoo lang, noong una ay talagang galit ako sa'yo. Hinawakan ko ang kanyang mga daliri, siniguradong hindi masyadong malaki ang contact area. Ito ang unang pagkakataon na nagpakita siya sa anyong tao. Medyo hindi ako sanay. Ang sinabi ko, huwag kang magalit. Pero talagang ayaw ko sa sistema. Kung hindi dahil sa misyong ito, hindi ko kailangang pilitin ang sarili ko na magpakumbaba para manligaw sa isang babae. Kahit na niloloko niya ako o hinahamak, kailangan ko pa ring dumikit sa kanya na parang aso. Ang pakiramdam na tinatapak ang dignidad. Sa totoo lang, napakasama talaga. 3 taon. Minsan hindi ko alam kung talagang nagustuhan ko na siya o para lang sa misyon. Pero alam ko rin, kung wala ang misyong ito, malamang matagal na akong nabubuhay na hindi tao, walang pag-asa sa buhay. Pero natutuwa ako na ikaw ang sistema ko. Muli siyang naging mabuting tagapakinig. Tiningnan ko ang taong nakaupo sa tabi ko. Napakagandang pakiramdam, parehong ilusyon. At tuturin, mabilis akong nagsalita, parang hindi matapos ang sasabihin. Nag-alala ako na baka masyadong mahaba ang oras, kaya humikab ako. Ngayon ay maaga akong inantok. Gusto ko munang matulog saglit. Ikaw, bumalik ka na. Hindi talaga oras para matulog. Pero nakikita kong sobrang sakit niya, puno ng pawis ang noo. Sumagot siya. Sige, pero gusto kitang panoorin habang natutulog. Kapag nakatulog ka na, babalik ako. Tumango siya at tumahimik. Tinitigan ko siya ilang sandali at mumiti, tapos nagtanong. Ate, ano ang itsura mo? Sumagot siya. Wow, parang si Pangju, mataba at tamad. Hindi na ako nagtanong pa. Siguro dahil sa sobrang emosyon kanina, ngayon ay hindi maipaliwanag na kalmado. Mabilis akong nakatulog. Nang magising ako, si Bailingbing ay mahimbing na natutulog sa sopa. Tumingin ako sa paligid, bigla kong nakita ang isang painting sa mesa. Ang nasa painting ay isang magandang estrangherang babae. Pinagmasdan ko ito, bigla akong natawa. Sinabi ko sa sarili ko. Ang galing magbago, hindi naman mataba, ang ganda pa. Sa papel sa tabi ng painting, may nakasulat na linya, ibibigay ko sa iyo ang huling hiling. Nang magising si Bailingbing, mukha siyang naguguluhan. Sumigaw, bakit parang nagmarathon ako? Sobrang pagod. Pagkatapos nagmumura, dinrug mo ba ako? Bakit ako nakatulog? Pagkatapos nagreklamo, bakit sumasakit ang ulo ko? Kailangan kong mag-excuse. Sabi ko, mukhang sobrang pagod ka. Nakatulog ka agad. Hindi ka man lang magising kahit tawagin. Nagtanong siya. Paano mo nalaman na hindi ako may sakit? Bigla akong napahinto at nagpanggap ng dahilan. Dahil naglalaway ka. Siya ay walang pakialam at sinabi sa akin habang kumukurap-kurap. Hindi naman, pero natulog na ako. Kuya, hindi mo man lang ako ginagalaw. May problema talaga ang paningin mo. Wala akong masabi. Mabilis, ang kaso ng aking ama na matagal nang iniisip ay nalinaw na. Ang mga netizen na kanina ay nag-aalab, basta ko na lang sinabing pinatay ko ang sasakyan at idinagdag ko pa. Sino ba ang nagpilit na magpakamatay ang kanyang mga magulang dahil sa kasalanan? Kaya naman ako ay nag-isip, wala akong pakialam sa mga ito. Dahil nawala ang dalaga. Kahit anong tawag ko, hindi na siya nagpakita. Tungkol kay Liu Ruyan, pinagtatawanan ko lang siya sa kanyang mga panggugulo gamit ang lahat ng paraan. Minsan, umiiyak siya at nagmamakaawa na huwag akong maging masyadong malupit at intindihin ko ang kanyang nararamdaman. Kaya tinanong ko siya, galit ka ba sa sistema mo? Hindi siya makapagsalita. Pero seryoso kong sinabi, ako ay galit sa sistema. Napansin niya ang hindi pagkakatugma. Tinanong niya, Jiboda, anong sistema ba ang sinasabi mo? Umiti ako at sinabi, Liu Ruyan. Ang taong nakatali sa sistema ng pag-akit ay mas masahol pa sa kamatayan, hindi ba? Bigla siyang nag-alala at nagtanong. Anong sinasabi mo? Malinaw na narinig niya ang hindi pagkakatugma, pero hindi ko siya pinansin. Patuloy kong sinabi sa sarili ko, ako rin dati ay ganyan, mas masahol pa sa kamatayan. Ikaw ay walang anumang pasanin sa konsensya na tinatanggap ang aking mga sakripisyo. Tinatamasa mo ang aking kabutihan, hindi tumatanggi ngunit hindi rin sumasang-ayon, pinapaasa ako. Pinapanood mo akong umikot-ikot sa iyo na parang aso. Kapag nagsimula akong umasa, binubuhusan mo ako ng malamig na tubig. Kapag tatalikod na ako para sumuko, bigla mo akong bibigyan ng pag-asa, sinasabi mong handa kang bigyan ako ng pagkakataon. Sinasabi mong titignan mo ang aking pagganap, kaya pinainitan mo ako, ginagawa ang mahihirap na bagay, at kapag may maliit na hindi kasiyahan, nagagalit ka sa akin.
Sinusunod kita ng lubusan, ngunit kahit na ganoon, kahit anong gawin ko, nakakahanap ka pa rin ng mali. Nang dumating ang napagkasunduang araw, dinala mo pa ang isang grupo ng tao para hiyain ako. Liruyan, noong hiyain mo ako, naisip mo ba ang aking damdamin? Sinabi ko, sa totoo lang, hindi ako natakot sa kamatayan. Dinala ko ang pinakamalaking puot. Sinabi ko, niloko mo ako na ikaw ang asawa ko, tinanggap ko na. Pero ginawa mong Naging usap-usapan ng lahat. Liruyan, talagang napakawalang hiya mo. Si Liruyan ay nagsabi ng may pagmamakaawa, pasensya na, gustong-gusto lang kitang makasama. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, di ba? Siyempre pwede. Sinabi ko, lahat ay nakadepende sa iyong pagganap. Liruyan, ang gusto ko lang ay isang saloobin. Mula nang isulat ko ang hiling na ito sa papel na yon, nagpasya na ako na hindi ako magiging mabuting tao. Ayaw ko ring mamatay noon. Hindi pa rin lumalabas si ate. Maingat kong tiniklop ang kanyang mga salita at inilagay sa drawer. Ang katawa-tawa, nang wala ng sistema, mas madalas ko pang makita si Liruyan. Nakaupo ako sa harap ng aking mga magulang, nakikipag-usap. Sasamahan niya ako. Pumunta ako sa bar para maglasing. Mag-aalala siya na baka sumakit ang tiyan ko, kukunin ako at magluluto ng sabaw. Pagkatapos ng trabaho, gumawa siya ng baon at naghintay sa baba ng opisina. Sunod-sunod siyang pumunta sa akin, bago pa makapagsalita. Ay pinalayas ni Liruyan. Nagsabi ako ng pagtanggi, pero sinabi niyang mahal niya talaga ako. Nandidiri ako sa kanyang ginawa. Pumunta pa siya at nag-public apology, inamin na siya ang may gawa. Tatanggapin niya lahat ng kahihinatnan, humihingi lang ng tawad at tingin ko. Pagkatapos, saan man ako pumunta, sinusundan niya ako. Tinatanggap niya lahat ng hinihingi, ibibigay lahat ng ugali. At pagkatapos, naaksidente siya para iligtas ako. Noong araw na nag-propose ako kay Liruyan, luhaan niyang isinuot ang singsing. Hindi ko alam kung masaya siya dahil papakasalan ko siya o dahil malapit na niyang makamit ang goal. Pero hindi ko naman itinuring na mabuti akong tao. Ang gusto kong makita ay isa lang. Kaya, pagdating ng araw ng engagement, na siyang huling araw ng misyon, tumakas ako. Umakyat ako sa rooftop, sinubukan muli. Ate, kung hindi ka palalabas, lulukso na ako. Talaga namang walang silbi ang pagbabanta. Tahimik kong sinabi, bahala na. Hindi na kita lolokohin. Bumuntong hininga ako at sinabi, mabubuhay ako ng maayos. Ito kasi ang pagkakataong binigay mo sa akin, ate. Naalala ko na talaga. Noong aksidente, may bumulong sa tenga ko, gusto mo bang mabuhay? Fan Lei Yuyue. Ako pala ay numero 001. Hindi ako ang top 1 na estudyante ng System Academy. Dahil sa napakahusay na misyon ng sistema, binigyan ako ng bagong pangalan na Yuyue. Ito ay isang karangalan. Binabati ako ng lahat. Sa pagkakataong ito, ang aking power target ay mukhang isang spoiled na mayaman. Siyempre, sinasabi ko ito bago siya nawalan ng pamilya. Nang kunin ko siya, patay na siya. Naaksidente at namatay. Binigyan ko siya ng isa pang pagkakataon. Tinanong ko kung gusto niyang mabuhay. Noon, nabawi ko siya ng isang hininga. Hindi na siya makapagsalita, nanginginig ang mga labi. Malabo ang kanyang mga mata, ngunit napakahirap na tumango. Kaya, pinanood ko ang mga medik na iligtas siya. Kapag gumaling na siya, doon ko anihin ang resulta. Tinitigan ko siya. Dahil pinapapila siya ni Liruyan para sa limited bag nakatayo siya sa niebe, nanginginig ang kamay at paa. Pero habang pinapainit ang kamay, kinukwento niya ang pagkabata. Sis, sasabihin ko sa'yo, noong nag-aaral ako, ilang kaklase ang humarang sa akin sa CC para pagsabihan ako, at nilock pa ang pinto. Hindi inaasahan, direkta akong gumamit ng magic attack mula sa kung ano ang meron, kaya ang mga nasa labas ay hindi makapasok, ang mga nasa loob ay hindi makalabas. Ang kanilang leader, sa desperasyon, tumalon sa bintana at nabali ang isang binti. Tiningnan ko siya dahil sinabi ni Liruyan na kapag nagluluto ang lalaki, may bonus. Kaya nagsimula siyang matutong magluto. Noong nagluluto ako ng ribs, sa unang hiwa ay nasugatan ko ang kamay ko. Tiniis niya ang sakit at sinabi sa akin, sis, ang pag-aaral magluto ay talagang maganda rin. Ako dati ay matakaw at tamad, kailangan ko ng magbago. Sayang lang at hindi nakatikim ang mga magulang ko. Pinapanood ko siya dahil kay Liruyan, laging sumusunod kahit tawagin, paalisin, walang reklamo. Pero tinatawanan siya ng mga kaibigan niyang babae bilang tangang umiibig. Sa labas, ngumingiti siya at parang walang pakialam, pero sa likod ay sinabi niya sa akin, sis, hindi ko na kaya, ano ang gagawin ko? Pero wala lang, ako si J. Bada ay magpapatuloy. Magkukwento ako sa iyo ng ilang biro. Makinig ka ba? Pinapanood ko siya na para sa kanya ay walang bilang na pagharang ng saksak, wala siyang naawa. Si J. Bada ay palihim na nagsasabi sa akin, ang sakit talaga. Pero buti na lang parang hindi na ako nasasaktan. Paano kung magkwento ka sa akin ng 2 biro? Sa totoo lang sasabihin ko sa'yo. Wala akong masabi.
Pinapanood ko siyang sinisigawan ng marami at sinuntok pa. Hindi niya napigilan at sumuntok pabalik, pero sinigawan siya ni Liruyan, umalis ka. Ano ka ba at nangahas kang manakit? Maniwala ka ba, tatawag ako ng pulis? Bigla kong naisip. Ako ay masamang tao. Bilang isang sistema, ano ang gagamitin ko para ipagtanggol ang sarili ko? Tiningnan ko ang paunawa ng akademya. Ito ay mga alituntunin na dapat isaulo ng bawat estudyante. Ang una sa mga ito, bawal magkaroon ng damdamin para sa host kung hindi mamamatay. Bago siya mabigo sa kanyang misyon. Sa tabi ng kalsada, para sa pusa na inaalagaan niya ng 2 taon, bigla niyang sinabi sa pusa, "Bro, alam mo ba kung bakit hindi kita ampunin?" Ang mukha niya ay nakangiti pa rin. Sinabi niya, "Dahil hindi ako magiging mabuting amo. Sa tingin ko hindi ako mabubuhay ng ganoon katagal." Parang alam niya na mula pa sa simula na mabibigo ang kanyang misyon. Mula sa sandaling iyon, bigla akong nagdesisyon, tuparin ang isa niyang nais. Pinilit kong itali ang sistema sa kanya. Nag-usisa rin ako kung ano ang magiging reaksyon ng taong dating nasa itaas kapag biglang natapakan. Sa totoo lang, gusto ko lang makita si J. Bada nang umiti. Hindi ko kayang mamatay si J. Bada. Naging pusa ako para aliwin siya. Pero nang makita ko siyang nahihirapan dahil sa kanyang mga magulang. Sinira ko ang pangalawang alituntunin ng akademya, bawal na manirahan sa katawan ng tao kung hindi mamamatay. Patay na sa patay, wala nang pakialam sa isa pang kasalanan. Pero ang manirahan sa katawan ng tao ay talagang masakit. Bawat galaw parang hiwa ng kutsilyo, kaya binigyan ko siya ng isa pang pagkakataon para sa nais, basta isulat niya sa papel. Matutupad ko ito. Sino ba ako? Ako ang pinakahuling sistema. Bigla kong nais na makita niya ang itsura ko. Sige na lang. Matagal na panahon ang lumipas, makakalimutan din naman ako ng lahat. Binalikan ko lahat ng ebidensya. Noong una ko siyang nakilala. May dala siyang simpleng bagahe at kumatok sa pinto. Nagtataka ko siyang tiningnan pero puno ng pag-asa ang mukha niya. "Hello, ako si Jiboda. Ikaw ba yung nasa internet na naghuhukay sa maliit na puso?" Nakakahiya namang bigla na lang sabihin ang username ko sa harap ko. Muntik na akong mapahiya. Nag-inat ako. "May kailangan ka ba?" sagot niya. "Ikaw nga," sabi niya ng tuwang-tuwa. Bigla siyang lumapit na parang may sikreto. "Pwede ba akong humingi ng tulong tungkol sa sistema? Mahalaga ang itatanong ko." Saka ko lang nalaman. Pareho pala kaming nawala ng sistema. Tanong niya. "Ang sabi mo may pagkakataon ba talaga akong makita siya?" Ba't di niya maintindihan? Nawala yung kondisyon ko. Napailing ako. Sinabi ko na ang mga kondisyon, di ba? Kung mamamatay ka lang, doon mo siya makikita. Sagot niya. Alam ko, mas lalo siyang napangiti. Sabi niya. Bawal magpakamatay, dapat alagaan ang katawan. Huling humilig sa katandaan. Naguluhan ako, di bakit ang saya mo pa? Kung umabot ka ng 100 taon, ilang taon ka pang maghihintay? Hindi ko maintindihan ang iniisip niya. Di sumuko ka na? Tanong niya. Nanlambot ako. Hindi ko alam kung paano sasagot. Dati, ayaw ko talagang sumuko. Kaya paulit-ulit akong nagsusulat online tungkol sa kwento namin ng sistema ko. Noong una, walang naniniwala. Ngayon, pati ako mismo nag-aalinlangan na. Ang haba ng paghihintay hanggang sa nagsimula akong magduda sa buhay. Sabi niya, maghihintay siya. Marami siyang ikinuwento tungkol sa kanila. Nakinig ako. Parang masaya naman siya. Pero ang haba ng panahon. Kaya ba niyang lampasan yun? Napansin ko, basta nandyan siya. Lilitaw din yung isang babae sa paligid. Saka ko lang naintindihan ang gusot nilang dalawa. Kaya tinanong ko siya kung gusto niya ng tulong. Pumayag siyang umarte kami. Sabi niya, Liruyan, lumayo ka. Bakit ba di ka marunong umintindi? Hindi mo ba nakita na nakachat ako? Siguro hindi maganda ang pag-arte ko. Sabi ni Liruyan, Jiboda, alam kong di mo siya mahal. Walang ilaw ang mga mata mo pagtingin sa kanya. Doon, nainis si Jiboda. Tama na. Ayusin mo ang ugali mo. Sa tingin mo may ilaw ba ako sa mata? Kung may ilaw man sa mata ko, susuka muna ako sa'yo, sabi ni Jiboda habang nakatitig kay Liruyan na nasa malayo. Hindi talaga ako mabuting tao. Inaya ko siyang uminom sa labas at naubos niya lahat ng pagkain. Mag-iwan ka naman, sabi niya, basa ang mata, mahina ang boses. Hindi ko talaga alam na mawawala siya, sabi niya. Gusto ko lang gumanti ng patas. Gusto ko lang makita kung kaya niyang ibigay sa akin ang tamang ugali batay sa sarili niyang pamantayan. Kaya ngayon, Liruyan. Dahil hinanap ako ni Jiboda rito, sumunod na lang siya, parang tuta. Medyo nakakainis nga. Lasing na nakahandusay sa lupa si Jiboda at lumapit ulit si Liruyan. Sabi niya, may sakit ang sikmura niya, bakit siya uminom ng sobra? Pwede mo ba akong tulungan na ihatid siya pauwi? Pagkasabi niyon, biglang tumindig si Jiboda. Tapos nahulog ulit sa lupa. Galit niyang sabi, bakit hindi ka tumulong kanina? Ngayon lang ako lalapitan, lasing na ako. Ibig sabihin hindi ka naman talaga seryosong tumulong. Inis na sabi ni Liruyan.
Pero ikaw nagsabing lumayo ako, inis na sabi ni Jiboda. Hindi ko maintindihan bakit kailangan mo ng maraming dahilan. Ang gusto ko lang ay tamang ugali, malungkot na sabi ni Liu Ruyan. Kung gayon, pasensya na. Nagkamali ako. Ngayon, ihatid na kita pa uwi, okay, pabirong sabi ni Jiboda. Anong ihatid? Anong klaseng ugali yan? Hinahamak mo ba ako? Iniisip mo lasing ako at hindi makalakad. Ate, halika, suportahan mo ako. Tinanong ako ni Liu Ruyan kung ako ba ang tinatawag niya. Umiling ako. Tapos narinig ko siyang nagpatuloy. Nung marinig ko siyang sabihing masama ang ugali ko, nasaktan ako. Mahal ko na talaga siya. Wala akong masabi. Si Jiboda talaga, napakatagal maghintay. Nagsimula na siyang mag-alaga ng sarili. Natutong mamuhay ng malusog kahit magpuyat ay hindi na. Sabi niya, kailangan ko pang makita si ate. Hindi pwedeng matalo ako bago ko pa siya makita. Inamin ko, mas matapang siya kaysa sa akin. Tinaya niya ang ilang dekada. Sabi niya, ang magkaroon ng pag-asa ay kaligayahan. Pero sa palagay ko, sobrang nakakalungkot siya. Upang iligtas si Jiboda, nabangga si Liu Ruyan at nabali ang binti. Natulala si Jiboda. Akala ko natatakot siya, pero sabi niya, halos hindi ko na makita si ate. Sa sandaling iyon, sa wakas nalaman ko. Kung saan ako natalo, tanging siya lang talaga ang magtatagumpay. Nakahiga sa ospital si Liu Ruyan. Nagampanan ko na ba ang dapat? Papatawarin na ba niya ako ngayon? Umiling ako. Nagpapakaalipin ka lang. Sa kanilang usapan, nalaman ko ang tungkol sa sistemang ate. Binigyan siya ng sistemang nagtutuwid ng ugali ayon sa kanyang pamantayan. Pero lagi namang nababago ang pamantayan niya. Kaya malamang, hindi kailanman magiging tama ang ugali niya. Unang beses akong nakarinig na may nagdarasal. Na huwag silang maaksidente at hindi sila mamatay ng maaga. Nag-donate siya ng malaking halaga. Malamang darating din ang araw na yon. Kung may pagkakataon, ate, hahanapin kita. Panlay 777. Ako si number 777, isang estudyante ng System Academy. Kamakailan, may mga bagong estudyante ang academy. Kabilang dito ay isang number 577, sobrang likot, hindi ko alam kung bakit. Nung unang araw niya, naghahanap siya ng tao. Nang makita ako, excited niyang tinanong, ikaw ay ate, di ba? Sa katawan ko, napaka-obvious ng features, kailangan pa bang itanong? Halatang halata na babae ako. Hindi ko siya pinansin, pero nakita ko na sobrang excited siya. Bigla niyang hinawakan ang damit ko. Ang sama niya. Sabi ko, may birthmark ka rin dito. Nagreklamo ako, bitawan mo ako, sa harap ng maraming tao. Mahirap ipaliwanag. Sumagot siya, imposible, ate. Hirap na hirap kita nahanap, paano kita pakakawalan? Itinuro niya ang honor board at tinanong ako. Ang pangalan mo pala ay Yu Wei. Umiling ako, hindi ako siya. Narinig ko na lagi siyang number 1, pero sobrang kamukha ko siya. Hindi ito ang unang beses na narinig ko iyon. Nakangiti siyang tumingin sa akin, sige, hindi ka. Ikaw ang ate ko. Sumagot ako, hindi ako ate mo. Kahit anong itama ko, ganun pa rin ang tawag niya sa akin. Sabi ko, ang ate mo ba ay may magandang katawan tulad ko? Biglang lumiwanag ang mga mata niya, nakakita sa damit, hindi makita. Kung hindi, itaas mo ang damit mo at subukan. Diyos ko, ang lapad na ng pinapakialaman niya. Palagi niyang binabanggit sa tenga ko ang rules ng System Academy, bawal magka-develop ng feelings sa host kung hindi mamamatay. Kung hindi mamamatay. Bawal sumapi sa tao kung hindi mamamatay. Kakaiba. Hindi naman ako tanga, paano ko gagawin yon? Nakita ko siyang hinihila ang isang lalaki at sinabi, hello, ako si number 5777. Sa wakas nakita na kita. Gusto kong maghatid ng mensahe para sa isang babaeng nagngangalang Shen Yuchu. Sabi niya, lagi kanyang maaalala. Namula ang mata ng lalaki. Sinabi ni number 5777, Kuya man, okay lang. Pag namatay na siya, makikita mo siya. Natahimik ako. Nasayang lang ang pag-asa ko sa kanyang pang-aaliw. Araw-araw siyang nagdaldal sa tenga ko. Nitong 2 araw, hindi siya pumasok. Inaamin ko, medyo walang laman ang puso ko. Nagkunwari akong hindi sinasadyang nagtanong tungkol sa kanya. Doon ko nalaman na may sakit siya. Dinalhan ko siya ng lugaw na niluto ko. Nakahiga siya sa kama at palaging nagmumura, sinisigawan ang prinsesa, ang galing magpanggap. Sa totoo lang, isa siyang maliit na halimaw. Pakiramdam ko, ako ang sinisisi niya. Ginising ko siya. Sabi ko, bumili ako ng lugaw mula sa kantin para sa'yo. Gusto mo bang uminom? Nang makita niya ako, parang bumalik ang sigla niya, agad siyang tumango. Habang umiinom ay palihim siyang ngumingiti. Salamat sa pagluto mo ng lugaw para sa akin. Nahuli ang aking iniisip. Pilit kong itinago ang hiya at nagsinungaling, ito ay binili ko sa kantina. Sagot niya, ate, naluto mo pati ang sandok. Gamit ang kanyang sandok, sinalok niya ang akin. May numero ko pa ito sa itaas. Medyo napahiya ako, namula pa ang pisngi.
Sabi niya, tingnan mo, magkapareho pa rin ang sandok natin. Diyos ko, hindi ba pare-pareho lang ang sandok na ibinibigay ng eskwelahan? Ang nakakatakot kapag lasing siya. Galit niya akong tinanong kung bakit hindi ko sinabi sa kanya at bigla na lang nawala. Muli niya akong inusisa, ang sabi natin, isang kahilingan. Bakit mo isinulat na manatili ka kasama ko? Mawawala daw ang sulat sa papel. Sabi niya, inakit mo raw ako tapos tumakas, niloloko mo raw ang aking damdamin. Diyos ko, ano ba talaga ang ginawa ng ate na ito? Talaga namang masamang babae siya. Bigla niyang iniabot ang kamay sa labi ko, naguluhan ako. Ano nang gagawin? Walang imik siya. Dati ginagawa mo naman yan. Ngayon nakalimutan mo na. Para siyang nagrereklamo. Wala yon. Unti-unti nating matutunan, okay? Ang dami niyang hinihingi. Matagal siyang tumayo sa harap ng bulletin board ng eskwelahan, pinagmasdan itong mabuti. Nagtanong ako. Iyan ay para sa mga bagong estudyante, kailangan bang alamin yon? Hindi mo ba naalala? Medyo naging usisa ako. Ang bulletin board na ito ay pareho na sa loob ng maraming taon, ano bang makikita mo riyan? Hindi siya sumagot. Sabi ko sa'yo, binasa ko iyan ng paulit-ulit ng 100 beses, seryoso niyang sabi. Nakatuklas ako ng sikreto. Nag-usisa ako, anong sikreto? Ngumiti siya ng palihim. Maraming ipinagbabawal ang eskwelahan, pero walang sinabing hindi pwedeng magkarelasyon ang mga sistema. May kakaiba akong naramdaman. Bigla niya akong hinarap at sinabi, ate, magiging girlfriend mo ako. Minsan hindi ko gusto kapag tinatawag niya akong ate, parang hindi ako yon. Lahat ng sinabi niya ay hindi ko alam, saka ko lang naisip na ang mukha ng ate ay katulad ng sa akin. Matapos marinig yon, taimtim siyang nag-isip ng matagal. Sa wakas, sinabi niya, sige, tatawagin na lang kitang 777. Nakaramdam ako ng lungkot sa kanya. Bigla siyang umiti at sinabi niya, alam ko na iisa lang kayo, hindi mo lang alam. Sasabihin ko sa'yo. Ang sistema ay maaaring mamatay, mabubura, pero ang sistema ay walang kamatayan din. Tumingin siya sa akin. Dahil alam ko yan, nagtiis ako ng 60 taon sa mundong ito. 777, pagod na ako. Pakiramdam ko nagkamali ako. Hindi na mamalayan, tumulo ang luha ko. Hinawakan niya ang mukha ko at hinalikan ako. Sabi niya, huwag kang umiyak. Para bang inapi kita. Kung may ikinasasama ng loob mo, sabihin mo sa akin. Kung umiyak ka naman, hindi ako marunong mag-aliw. Kapag umiyak ka, hahalikan na lang kita. Sandali, bakit hahalikan kapag umiyak? Pero habang nakikinig ako, unti-unting gumiti ako. Nakatayo siya sa entablado, magsasalita bilang kinatawan ng mga magagaling. Nakita kong nakatitig siya sa akin. May masamang pakiramdam ako. Nakatayo siya sa entablado. Sa harap ng lahat ng sistema, malakas siyang sumigaw, number 777, tandaan mo. Ako ay number 5777, ikaw ay akin magpakailanman.